Ginoo ay nahuli ng kakayahang nakagapos dahil sa pagkabaligtad ng kanyang kapalaran na hindi siya makapaniwala. Ano ito? Bakit hindi pa siya namamatay? Biglang lumitaw ang dragon sa likod niya, mabilis na napansin ng itim na ginto na Panginoon, kaya't siya ay lumingon. Pagkatapos ay siya mismo ang nag-asikaso para sa kanya gamit ang nasirang kalasag ng baril. Tinamaan, tumakbo ang taga-akyat ng dragon, at sa pagkakataong ito ay agad na napatay ang isang dragon na lumilipad sa himpapawid. Samantalang siya sa ibaba ay itinutok ang kanyang tungkod ng pastor patungo sa dragon gamit ang banayad na espiritual na enerhiya. Isang kakayahang bumagsak na nagdulot sa dragon na parang nahati sa 5 bahagi nang ilabas ang kanyang kakayahan. Isang gintong anunsyo ang lumitaw, napatay mo ang masamang dragon. Nakita ang dragon na biglang naglaho sa kanyang harapan, natatakot siya sa kamatayan ng masamang dragon. Paano nangyari iyon? Ang malakas ay inaapi ang mahina, pagkatapos ay ang enerhiya ay tila sumabog mula sa loob at lumabas. Ang masamang dragon. Nakita ang dragon na biglang naglaho sa kanyang harapan, natatakot siya sa kamatayan ng masamang dragon. Paano nangyari iyon? Isang direktang atake na hindi pinapayagan siyang magpakamatay. Isang gintong anunsyo ang lumitaw, napatay mo ang babaeng mandirigma. Itinuro niya ang kanyang kamay. Guro ng pangangalaga sa Hilagang Kanluran, ako ang bahala sa Timog Silangan. Mas mabilis na nagwawalis, mabilis na sumunod ang itim na ginto na Panginoon sa kanyang mga tagubilin. Sa ganitong paraan, kung malinis ang altar, matatapos na ito. Kahit na ang subquest na ito ay espesyal, hindi ito kasing hirap ng inaasahan sa simula. Gumamit siya ng Big High Chiu mula sa Lin upang magwales ng malawak. Kaya't hindi pa umabot ng 10 minuto ay nakapasa na. Kung ikukumpara sa kinakailangang makapasa sa loob ng 2 oras ng misyon 4, sobra-sobra. Ilang sandali lamang, siya ay nakatayo sa tuktok ng bundok ng mga bangkay na nag-imbakan. Paalala, naisip mo na ang lahat ng nilalang mula sa Lin, mga labi sa taal ng kamatayan. Nakumpleto mo ang mga kinakailangan ng 4 na misyon bago. Nang marinig niya ang anunsyo na ito, napagtanto niyang mayroon pang isang misyon. Hindi tama. Pagkatapos ay nagbigay ng paalala ang sistema. Ang bahagi ng dobleng gamot na sugo ni Itim ay malapit ng lumitaw. Aktibahin ang espesyal na misyon na ika-5, pumili ng kapalaran. Isang liwanag mula sa langit ang bumagsak dito, ang pagpipiliang iyon ay tumanggap ng biyaya ng Diyos Isa. Tanggapin ang gantimpala ng dobleng gamot na sugo ni Itim, sabay na isumite ang lahat ng espada ng korona ng. Tanggapin ang gantimpala ng dobleng gamot na sugo ni Itim, sabay na isumite ang lahat ng espada ng korona ng liwanag na nakuha mula sa kaluluwa ng buhay na patay. Pagkatapos ay umalis sa taal ng kamatayan. Pangalawa, pumili ng pumatay sa Diyos, patayin ang bahagi ng ilusyon ni Kuro. Naisip niya, ano ang ibig sabihin nito, mayroon bang ibang boss na nagtatago sa subquest na ito? Ang resulta ng pagpili na iyon ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Agad na nakatanggap ng ranggo na SSS, resulta ng pagpili na pumatay sa Diyos. Pagkatapos ng pag-iisip sa bahagi ng sugo ni Itim, makakatanggap ng mataas na ranggo. Kung mabaygo, ang ranggo ay babagsak sa antas C, sinabi niyang ranggo ng mataas na yakap. Lumabas na sa kanilang pananaw, ang antas SSS ay hindi ang pinakamataas na ranggo. Pero alam ba ng ibang mga propesyonal ang impormasyong ito? Sila ba ay mga propesyonal na mataas ang antas ng Lin, mga pangkat ng balakid at pagsasara o hindi nila alam ang katotohanan na ito? Hindi maaaring mangyari, ang unang dahilan ay hindi nila kailangang itago ang balitang ito. Dahil ang mga taong makakapagbukas ng kondisyong ito ay kakaunti lamang. Pangalawa, ang subquest ay nakabatay sa sistema upang lumikha ng mga lihim na lugar. Kung ang mga ito ay hindi sinasadyang nagbago at hindi alam ng tao, hindi ito imposible. Pangatlo, ang antas ng yakap na ito at ang mismong sugo ay umiiral, ngunit sa lakas ng tao, hindi pa rin ito maabot. Tulad ng mga sinaunang tao na hindi makahanap ng mga bagay tungkol sa universo. Sa oras na ito, siya ay nakatingin sa mga pakpak ng sugo na puno ng mga mata na nakatingin sa kanya. Ang mga napakalaking mata na tila bumabalik, pagkatapos ay biglang isang malakas na pagsabog ang umabot sa kanyang katawan at unti-unting nawala ang likod ng itim na ginto na Panginoon. Nagbigay ng anunsyo ang sistema, nagpapaalala sa itim na ginto na Panginoon na siya ay nailigtas mula sa larangan ng digmaan, tinawag pumasok sa oras ng pagbabalik. Nararamdaman niya ang pakiramdam ng matinding presyon. Ito ba ay isang sinaunang kasunduan, ang pinakamataas na pinuno ng sugo? Ngunit ayon sa paalala, tiyak na hindi ko kailangang makipaglaban sa bagay na ito, kaya saan nga ba ang bahagi ni Kuro?
Biglang lumitaw sa langit ang mga balahibo na nahuhulog mula sa mga pakpak na may napakalaking mata. Isang tao mula sa balahibo ng pakpak ang lumitaw na nakalutang sa hangin. Ipinanganak bilang dobleng gamot na sugo ni Itim, bahagi ng ilusyon. Hindi tiyak ang antas, binigyang diin, hindi inirerekomenda ang labanan, hindi inirerekomenda ang labanan. Lahat ng impormasyon ay hindi pa malinaw, ang kakayahan ay hindi nagpapakita. Maikling pagpapakilala, ang sugo ay isang makapangyarihang nilalang na ipinanganak sa bansang banal, nakikipaglaban sa mga nilalang ng mga sundalo. Mayroon itong kakayahang banal, pinipigilan ang hininga ng kamatayan. Ang sugo ni Itim na bahagi sa langit ay nagsalita sa kanya. Tao, magaling ka, kumakatawan ako sa bansang banal na nagpapasalamat sa iyo. Ang mga nilalang sundalo sa kasamaan na ito ay dapat magpahinga ng walang hanggan sa ilalim ng lupa. Buksan ang iyong bibig at ipakita ang liwanag dito, maaari ka nang umalis. Pababa, sandali, wala ka bang gantimpala para sa akin? Dahil ako ay nag-asikaso ng lahat ng mga nilalang sundalo dito. Ang kanyang mga mata ay naging masama. Naghihinala ka ba sa sugo? Tao, dapat kang magkaroon ng pasasalamat, agad na umalis dito. Huwag hadlangan ang natitirang gawain ng sugo, at pagkatapos ay ginamit ang isang espada na tuwid na tumaga sa kanya. Naisip niya, hindi ko akalain, ang sugo dito ay isang makatarungang nilalang, hindi nakatayo sa panig ng tao. Kahit na itinuturing pa ang tao bilang isang panangga, pinindot niya ang susunod na misyon, at sinabi ang natitirang gawain. Mayroon pa bang ibang bagay na kailangang asikasuhin dito, Ginoo ng sugo? Ano ang dahilan upang ang aking mga nagawa ay mapunta sa iyo? Pagkatapos ay ginamit niya ang pagkabaligtad ng kapalaran upang maghanda para sa labanan. Ang bahagi ng sugo ni Itim na mula sa itaas ay bumaba ng espada. Ang mga mabababang nilalang na nag-aalay sa bansang banal ay isang malaking gantimpala na para sa tao. Gayunpaman, mayroon ka pang labis na ganang salungat sa utos ng Diyos. Ngunit ginamit niya ang kakayahang agawin na tuwid na tumama sa kanya. Tumahimik ka, hindi na kailangang magsalita pa, siya ay nagalit at ginamit ang lakas ng banal, bumagsak. Ang mga lakas na parang kidlat mula sa itaas ay tumama sa kanya, mabilis siyang umiwas. Ang kanyang mga mata sa oras na ito ay naging napakatalas habang nakikipaglaban sa sugo. Ang lahat ay nakakita at naway suportahan ako sa pamamagitan ng pag-donate upang makakuha ako ng inspirasyon na gumawa ng susunod na video para sa lahat. Kaya't natapos na ang kaba na ito ng kwento. Sa pamamagitan ng pag-alala na i-follow at mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng pinakabagong anunsyo ng kaban. Ang Angel Kuro ay patuloy na umaatake kay Tala ngunit si Tala ay patuloy na nagsisikap na umiwas. Sa ilalim, ang tanawin ng kidlat ay walang tigil na sumisira sa paligid. Habang si Tala ay tumatakbo, si Angel Kuro ay may tiwala na nagsasalita. Ang mga kahinaan ay maliwanag, at siya ay tumalon ng napakabilis upang lapitan si Tala. Nais lamang niyang gamitin ang kanyang atake na tumusok ng diretso sa katawan ni Tala. Agad na ginamit ni Tala ang kanyang kakayahang baligtarin ang sitwasyon bago ang talim ng espada ay tumagos sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti si Tala, ang kanyang katawan ay muling na-recover. Ngunit si Angel Kuro ay hindi makapaniwala, hindi maintindihan kung paano nagagawa ni Tala iyon. Pagkatapos ay patuloy na tumalon si Tala sa itaas at nagsabi, huwag asahang makakaiwas sa parusa ng Diyos gamit ang masamang kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa itaas at tinawag ang kidlat. Maraming mga mata mula sa langit ang tumingin pababa kasama ang mga linya ng kidlat na kasama. Ngunit si Tala ay patuloy na tumatanggap ng dagdag na halaga ng buhay. Ang bilang ay patuloy na tumataas hanggang sa 2,647 na buhay. Pagkatapos ay ginamit ni Tala ang baligtad na espiritu ng kapayapaan. Isang kakayahan mula sa langit na tumaman ng diretso kay Buwan, kasama nito ang bahagi ng langit at impyerno. Agad na nabawasan ng 1,531 ang halaga ng buhay ni Buwan. Ngunit patuloy pa rin si Buwan na nagsasalita, nilalang, nais mo bang mamatay? Ngunit ang kakayahang ito ni Tala ay nagdulot din sa kanya ng pagtaas ng pinsala. Si Buwan ay lalong nagalit, tingnan kung ano ang mangyayari sa kanyang laban sa banal na anghel. Paghuhukom, pinaputol ang mga talam ng espada na kasing pula ng mga bola ng apoy. Ginamit ni Tala ang kanyang kakayahan upang ibalik ang lahat ng atake ngunit sa kanyang isipan ay palaging nag-iisip. Mula sa simula, talagang nakakatakot, ngunit sa kasalukuyan parang hindi naman masyadong matalino ang anghel na ito. Hindi ba dahil ito ay isang ilusyon at hindi ang tunay na anyo? Nakita si Tala na madali itong naiiwasan, si Buwan ay nagalit na naghamon.
Paano ito posible? Kahit anong uri ng pisikal o mahika na atake, malayo o malapitan. Ang sangkatauhan ay mahina, bakit hindi siya natatamaan kahit kaunti, sa halip ay patuloy na nag-aalaga sa kanyang katawan. Isip ni Tala, sino man ang makakita sa masamang boss ay hindi magtatanong ng ganitong katanungan. Tungkol kay Angel Kuro, siya ay nag-isip, walang talo, hindi ba't may kakayahan siyang walang talo, hindi, ito ay tiyak na hindi posible. Pagkatapos ng ilang sandali ng labanan, ang kakayahan ay naubos, sumagot si Tala. Oo, kaya't maaari lamang kitang putulin ang isang hibla ng buhok, isang coat ko, yun lang. Habang nag-uusap, ang kakayahan ni Tala ay muling nag-recharge, patuloy na ginamit ang baligtad na dagat ng buhay. Kasama ang mga sundalo ng dagat na parang isang agos ng tubig na sumisipsip ng buhay ni Buwan, kasama ang napakaraming epekto. Ang ilusyon ng anghel na may dalawang pakpak ay naapektuhan ng X3, ang epekto ng anghel na may dalawang pakpak ay pumasok sa estado ng pagtigil. Ang atake ay bumaba ng malaki. Pagkatapos ay inilipat ni Tala ang kanyang kamay mula sa itaas pababa, ginamit ang baligtad na enerhiya ng pagpapagaling, ang masamang kapangyarihan ay bumagsak. Ang ataking ito ay tumama ng diretso sa katawan, ang halaga ay bumaba ng 2,077 na buhay. Ang anghel na ito ay tinamaan ng labis, ang kanyang katawan ay natira na lamang ng kaunting buhay. Si Buwan ay masakit na nagsisikap na buksan ang kanyang mga mata at tumingin kay Tala kasama ang mga salitang nagrereklamo. Ikaw, ginamit ni Tala ang kanyang huling atake upang tapusin siya. Ang baligtad na pagpapagaling, ang halaga ng buhay ay nabawasan ng 2,500 na buhay. Sa scoreboard, lumabas ang anunsyo na pinatay ang ilusyon ng anghel na may dalawang pakpak. Nakumpleto ang misyon sa lugar ng patay, nagsimula ang pagbabayad ng gantimpala, nakakuha ng isang unit ng ginto. Nakumpleto ang lahat ng nakatagong kondisyon, ang pagsusuri ay umabot sa antas ng SSS. Sa ilalim ng epekto ng espesyal na kakayahan ng Lucky Blessed, nakakuha ng karagdagang unit ng ginto. Ang misyon sa lugar ng patay ay umabot sa antas ng Omega, ang misyon sa lugar ng patay ay malapit ng mawala, ang lakas ay nagtipon at naging isang natatanging gantimpala para sa kanya. Nang marinig ito ni Tala, siya ay nagulat, isang natatanging gantimpala. Isang espada ang lumitaw, siya ay nakakuha ng isang espesyal na matured na sandata. Ang kalidad ay hindi alam, nagdagdag ng sundalo ng Buwan, natatangi. Kinuha ni Tala ang espada sa kanyang kamay, ito ay umuugong sa kanya. Lumabas ang impormasyon, pangalan ng kagamitan, sundalo ng Buwan. Isang natatanging sandata, umuunlad na sandata, kasalukuyang antas isa. Ang kalidad sa harap ay hindi alam, kinakailangan ng kagamitan, propesyonal na pari, propesyonal na gubat. Ang epekto ng kagamitan pagkatapos ng pagkakabit ay nagdaragdag ng 1 punto sa lahat ng katangian, nagmamay-ari ng enerhiya ng anyo ng pagpapalaya. Anyong pagkawasak, anyong anino ng buwan, pagsipsip ng ebolusyon, bahagi ng dagat ng buwan, oras ng pagkawasak, pagbubukas ng anyong anino ng buwan. Ebolusyon, pagsipsip, ang likas na kakayahan ng pag-aalaga ng katulad na sandata ng sundalo ng pari ay maaaring mapabuti ang kalidad, palakasin ang katangian ng sandata at buksan ang mga bagong kakayahan. Tungkol sa anyong pagpapalaya, magiging talam ng espada ng pagpapalaya. Bawat espada ay nagbibigay ng enerhiya ng pagpapagaling sa mga target na tinamaan, hindi kasama ang sarili, nagbabalik ng buhay sa kalaban at nagbubukas ng kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng anyong dagat ng buwan. Anyong pagkawasak, nagiging talam ng espada ng pagkawasak, bawat pag-atake ay nagdudulot ng tiyak na pisikal na pinsala sa isang malaking halaga ng pinsalang mahika sa target na tinamaan, hindi kasama ang sarili, nagbubukas ng kapangyarihan sa oras ng pagkawasak. Anyong anino ng buwan, paunang estado, lumilikha ng tiyak na pisikal na pinsala, nagbabalik din ng buhay at porsyento ng sarili, nagbubukas ng kapangyarihan sa pagbubukas ng anyong anino ng buwan. Kapangyarihan ng anyong dagat ng buwan, aktibong kakayahan na nagtitipon ng lakas ng liwanag, tinatawag ang buwan na jellyfish habang ito ay umiiral, patuloy na nagbabalik ng buhay sa mga kalapit na kaalyado, kasama ang sarili, tinatanggal ang lahat ng negatibong estado ng mga kalapit na kaalyado, kasama ang sarili. Kasama ang sarili, tinatanggal ang lahat ng negatibong estado ng mga kalapit na kaalyado, kasama ang sarili. Sa oras ng pagkawasak, aktibong kakayahan na nagtitipon ng lakas ng liwanag, nagpapalabas ng isang bagong napakalakas na espada ng pagkawasak, nagdudulot ng malaking pinsala sa lahat ng kaaway sa loob ng saklaw at pinapataas ang lahat ng susunod na pinsala, sa wakas ay nagpapalakas ng anyong anino ng buwan.
Ang aktibong kakayahan ay mabilis na pumapasok sa estado ng dilim na hindi malok, imyon sa lahat ng pinsala at mabilis na lumilipat sa tinukoy na lokasyon. Ang talam na ito, maaari itong magligtas ng tao, maaari rin itong pumatay ng tao. Hawak ni Tala, habang patuloy na pinapagana ang dalawang mapanganib na kakayahan ng anino ng buwan at anyong anino. Tatlong uri ng anyo, tatlong pangunahing kakayahan, halos perpekto na akma sa kanyang likas na talento. Ang pinaka-interesado siya ay ang kalidad nito. Bilang isang matured na sandata, katulad ng misyon na ito, mayroon bang posibilidad na umabot ito sa mas mataas na antas ng diamante? Pagkatapos ay binuksan ni Tala ang unit ng ginto, nakakuha ng 20 puntos ng libreng katangian. Nakakuha ng kagamitan sa antas ng diamante na yelo, kwintas ng diamante, kwintas ng balahibo. Pagkatapos ay sa ikalawang unit, nakakuha ng kakayahang diamante, malaking bilis ng pag-atake. Nakakuha ng kagamitan sa antas ng platinum mahika, masayang puso. Nakakuha ng item na purong dahon, espesyal na espada, nakakuha ng bihirang epekto X1. Isip ni Tala ang kwintas ng balahibo at badge ng bilis ng pag-atake. Isang perpektong kagamitan sa depensa, kasama ang isang estratehiya sa labanan na walang talo sa larangan ng digmaan. Lahat ng ito ay nagdagdag ng kaunting talino, ang mga katangian sa kasalukuyan ay halos nasa antas ng propesyonal na mga antas ng 20 na. Matapos ang lahat ng pagdaragdag, umalis si Tala sa misyon sa lugar ng patay. Ngunit iyon ay isa lamang sa kanyang mga unang layunin. Habang ang Lucky Bless ay may natira pang pagkakataon, bakit hindi kumuha ng isang misyon sa antas 12? Sa labas ng misyon, may isang tao na may hawak na sandata na naghihintay kay Tala, kaharian ng gubat, sa wakas ay naghihintay na siya. Narinig ni Tala ang tunog ng paggalaw sa labas, agad na lumingon. Sino iyon? Ngunit ang taong ito ay may hawak na sandata na papalapit kay Tala. Mamatay ka, kaharian ng gubat, tiyak na ito ang araw ng iyong kamatayan. Ako si Tala, pinatay mo ako, lahat ng tao ay nais akong mamatay. Pinasama mo ako, dahil kinuha ko ang kapangyarihan mo. Ang mga mahal ko, sa ilalim ng aking kapangyarihan, lahat ay iniwan ako. Pinilit nila akong iwanan ng pagsusulit, isuko ang antas. Lahat ay tulad ng ibinigay mo, at pagkatapos ay tumusok sa katawan ni Tala. Ngunit si Tala ay hindi nag-alintana sa mga ito. Isang kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang sandata. Nagsalita ka na ba? Tumingin si Tala sa mga salita ng taong ito at nahulaan ang kaunti. Noon, sinabi niya sa mga estudyanteng iyon na huwag mag-aksaya ng oras dahil sa kaunting pang-uudyok. Nangako rin sila na hindi makikialam. Nais lamang sanang bigyan si Tala ng aral upang hindi makuha ang mga puntos ng katangian. Ang resulta ngayon ay nag-aalala na nais na huminto sa pag-aaral. Kahit na ang Linmin at ang paaralan ay parehong nakatuon, ang pinakamarami ay parusa at pagkakulong lamang. Pagkatapos ay sinipa ni Tala ang taong ito at nagsalita. O baka ito ay pang-aabuso, pinapaliit ang pagkakatalaga, at hawak ang aking kapangyarihan, ito ang taong nagsabi. Ang taong ito ay nagdurusa, nanginginig kasama ang madilim na enerhiya na pumapalibot sa kanyang katawan, puno ng galit. Si Buwan ay tila hindi nararamdaman ang sakit, muling tumakbo patungo kay Tala. Nang makita ni Tala ang daloy ng enerhiyang ito, siya ay nagulat, ito ay. Ang lahat ay nakakita at sana ay suportahan ako sa pamamagitan ng pag-donate upang makakuha ako ng inspirasyon para gumawa ng susunod na video para sa lahat. Kaya't natapos na ang kaban ng kwentong ito ngayon, sabay-sabay tayong maghintay para sa susunod na kaban. Sa pamamagitan ng pag-alala na i-follow at mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng pinakabagong abiso ng bagong kaban. Salamat sa lahat. Ana ay umiiwas habang iniisip na ang barkonguan na ito ay hindi maaaring. Nakita ito, ang mga mata ng taong ito ay lalong nagalit patungo kay Ana. Isang itim na anino mula sa katawan ni Halim ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang bibig. Tayo ay matagal nang nagsabi na ang tao ay hindi karapat-dapat na maging kalaban ni Halim. Ang tao ay isang payaso lamang, isang pangalawang tauhan na hinahamak ng lahat. Walang sino man ang nagmamahal sa iyo, walang sino man ang nagmamalasakit sa iyo. Ikaw ay isang bungkos ng dumi ng aso na nagsisilbing background para sa mundo. Kung hindi ka magiging masunurin bilang dumi ng aso, mas marami ang magagalit sa iyo. Ang mga salitang ito ay nagpasidhi ng galit ni Halim habang tinitingnan si Ana. Kailangan kong patayin siya. Oo, napakabuti. Gusto mo bang makuha ang kapangyarihang laban sa kalikasan, baguhin ang lahat, hindi ba? Kung nais mong maging makapangyarihan na namamahala sa kapalaran ng iba, pumasok ka sa mga bisig ng aming samahan sa Edemguan.
Ngayon, maaari ka lamang umasa sa Ginoo Umea. Ginoo Umea, mangyaring bigyan ako ng kapangyarihan ng Edem Nguyen. Ayaw kong maging tao pa, at pagkatapos ay ang mga itim na enerhiya ay tila dumadaloy sa katawan ni Halim. Ana ay tumuro patungo sa barko Nguyen, siya ay nahulog sa pang-akit ng masamang espiritu ng Edem Nguyen. Haha, ito ba ang kapangyarihan ng Edem Nguyen? Napakalakas, ang aking katawan ay napakalakas. Barko Nguyen, kung ikaw ay umatras ngayon, maaari pang maging maayos. Kung magpapatuloy ka, wala akong ibang magagawa kundi patayin ka. Kung magpapatuloy ka, wala akong ibang magagawa kundi patayin ka. Dahil ayon sa mga alituntunin ng samahan sa mga propesyonal. Batas bilang 11, kapag nakatagpo ng isang tao na nahulog sa pang-akit ng masamang espiritu ng Edem Nguyen. Bawat propesyon ay maaaring magsagawa ng makatarungang depensa. Gumamit ng lahat ng paraan ng pag-atake upang agad na sirain ang kaaway. Upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa mga walang salang buhay. Samantalang si Barko Nguyen ay hindi na ang kanyang sarili, ang kanyang isipan ay puno lamang ng ana. Hahaha, patayin mo ako, kaya mo ba, Gabi Elm? Ito ang iyong kaparusahan. Pagkatapos ay itinaas ni Halim ang kanyang espada at pinutol ito patungo kay Ana. Gumamit ng Haan Tram Kiamki, Edem Nguyen Ban. Ngunit si Ana ay tumalon pabalik upang umiwas. Sa pinsalang dulot ni Halim, ang buhay ni Ana ay nabawasan ng 312. Ikaw ay naapektuhan ng pagsalakay ng kapangyarihan ng Edem Nguyen. Lahat ng katangian ay bumagsak, ang pinsalang natamo ay tumaas. Ikaw ay pansamantalang nawawala ng buhay ng tuloy-tuloy, si Ana ay nagalit, kung ganyan. Nagsimula siyang itaas ang kanyang kamay upang tawagin ang espada, kaya huwag mo akong sisihin. Pagkatapos ay tumakbo siya upang gamitin ang kasanayang Edem Lin na Wet and Boy Tao, at nag-isip para kay Halim. Sayang, kahit na pinili mo ang kapangyarihan ng Edem Nguyen, hindi ka pa rin magiging kalaban ko. Sa pinakamasama, isa ka lamang boss na antas ng tao. At si Halim ay tumanggap ng isang saksak mula kay Ana, at sa oras na ito ay lalo siyang tumawa ng may tiwala. Tama ang pagsusuri, ikaw ay talagang isang pastor na puno ng lakas. Kaya tiyak na mamamatay ka na, hahaha, at iniisip mo, kung ganyan, hindi na kailangang agad na gamitin ang niche Chuyn Sang Kane. Sa paligid, tiyak na si Halim ay may pangangasiwa ng masamang espiritu ng Edem Nguyen. Kung matutuklasan ng kaaway na mayroon siyang kasanayang halos hindi matatalo, ang pag-atres at pag-uulat sa ibang masamang espiritu ay lilikha ng hindi kanais-nais na sitwasyon. Patuloy na tumakbo si Ana at pinutol si Halim, ang dami ng buhay ay nabawasan ng malaki. Nabigo, paano pa ako magiging mas mahina? Kaya isang saksak mula sa iyo ang makakapagpabawas sa akin ng ganito? Oo, may kaunting paraan pa rin. Parehong teorya at kakayahang obserbasyon ay hindi maganda. Kahit ang pisikal na pinsala ng mahika sa ilalim ng antas dalawang ay hindi niya naramdaman. Dapat ay mabilis na gamitin siya upang akitin ang masamang espiritu. Pagkatapos ay tumakbo siya at gumawa ng isang nakamamatay na saksak na tumawid sa katawan. Na nagdulot kay Halim na hindi makapaniwala, dumyugo ang kanyang bibig, at naisip ni Ana na dapat niyang iligtas ang buhay ni Barko Nguyen. Mangyaring pumasok ang masamang espiritu sa lalagyan, sa oras na ito ang masamang espiritu sa itaas ay nagmamasid. Totoo nga, ang paghahanap ng isang hamak ay hindi sapat. Ang lakas ng labanan pagkatapos ng pagbabago ay nananatiling mahina. Isang mandirigma na may tumataas na katangian ngunit hindi kayang talunin ng isang pastor. Kaya nga, sa kabila ng lahat, isa lamang siyang hamak. Pagkatapos ay ang kanyang katawan ay muling pumasok sa loob ni Barko Nguyen. Gabi Elm, tiyak na ako ay makakakuha at ang masamang espiritu ay may layunin. Kung si Gabi Elm ay mamatay, ang damdamin ni Haring Amihan ay babagsak. Kaya hindi ba ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa akin na makapasok? Kung si Gabi Elm ay papayag na gamitin ko siya, hindi ba ang batang si Haring Amihan ay direktang sasali sa aking hukbo? Gayunpaman, mas gusto ko pa rin ang pangalawang opsyon. Pagkatapos ay ngumiti ng masama, pinutol patungo kay Ana. Ang halaga ng buhay ni Ana ay nabawasan ng 634. Patuloy na pinutol at nangasar. Ngunit si Ana ay nananatiling tiwala na gagamitin ang kanyang kasanayan upang makabawi. At pagkatapos ay ang pangunahing ulam. Ang halaga ng buhay ni Ana ay nabawasan ng 634. Ang buhay ay bumalik, ang halaga ng buhay ay nadagdagan ng 634. Sayang ang mga tao ng samahan ng propesyon ay papunta na rito, walang oras na sayangin sa iyo. Ang pagmasid sa ito ay nagpasidhi ng galit sa kanya, ang mga mata ay parang mga apoy na nagliliyab.
Ikaw ay hindi barkonguan, hindi ba? Maitim na uyan ng masamang espiritu. Sinabi niya, sayang ang mga tao ng samahan ng propesyon ay papunta na rito, walang oras na sayangin sa iyo. Dapat kang mabilis na mamatay. Ngunit si Ana ay nananatiling nakatayo doon, puno ng tiwala na nagbigay ng kalituhan sa kanya. Ngunit sinubukan pa rin niyang hikayatin si Ana. O maaari mong piliing sumali sa amin. Si Ana ay masayang nag-iisip. Oh, sumali sa inyo. Kaya ano ang maibibigay ng mga masamang espiritu ng maitim na uyan sa akin? Sabihin mo sa akin. Hindi ba ito, hindi pa sapat? Pagkatapos ay naglabas siya ng isang alon ng kadiliman sa paligid na tila nagpapakita. Hindi ba ito, hindi pa sapat? Pagkatapos ay naglabas siya ng isang alon ng kadiliman sa paligid na tila nagpapakita. Inubukan pa rin niyang hikayatin si Ana, o maaari mong piliing sumali sa amin. Hindi ba ito, hindi pa sapat? Pagkatapos ay naglabas siya ng isang alon ng kadiliman sa paligid na tila nagpapakita. Lahat ay nakakita, at sana ay suportahan ako gamit ang mga dolyar upang makakuha ako ng inspirasyon para sa susunod na video para sa lahat. Kaya natapos na ang kaban ng kwentong ito. Lahat ay maghintay para sa susunod na kaban. Sa pamamagitan ng pag-alala na mag-follow at mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng pinakabagong abiso sa kaban. Salamat sa lahat. Nagpatuloy mula sa nakaraang bahagi. Si Dino Akma sa pagkakataong ito ay tiwala na nag-uudyok. Nakita niyo na ba, ito ang lakas ni Tama Ulan. Siya sa kabila ay ngumiti ng bahagya at humanga, ganito kalakas, nakakatuwa. Pagkatapos ay agad niyang bawiin ang kakayahan, tumingin sa pangalan ni Akma at nagsabi, pagdating kay Aki Ulan, kilala mo ba si Hugo Panganiban? Siya noon ay tumanggi sa imbitasyon ng iyong mga kasama, at pinahirapan kayo ng husto, di ba? Si Dino Akma ay masiglang nagkwento, inanyayahan namin siya, ngunit ang resulta ay hindi alam ng batang ito ang kabutihan at kasamaan. Siya ay naglakas loob pang maliitin ang lakas ni Tama Ulan, kung hindi dahil sa kanyang pagkakatugma sa lakas ni Tama Ulan na labis na kahanga-hanga, ako ay matagal nang. Ang taong ito sa kabila ay sumagot, oh, kaya pala ito ay nangangahulugang binigyan mo ang tanga ng pagkakataon na hindi niya alam na dapat niyang samantalahin. Sa isip ng pangalan ni Akma, ang tinig ni Hugo Panganiban ay umuusbong, ako si Hugo Panganiban, isang henyo. Si Dino Akma ay humawak sa kanyang ulo ng mahigpit, halimaw, paano mo hindi alam ang iyong sarili? Siya ay nagalit, ang buong katawan ay tila naglalabas ng isang malaking apoy. Ang taong ito sa kabila ay hindi nakapagpigil na mag-isip, oo, sa ganitong paraan si Hugo Panganiban ay talagang hindi nagsisinungaling o nagtago ng anuman. Ang talino ng Akma na ito ay tila katumbas din ng kanya. Kahit na siya ay nagkaroon ng lakas ni Tama Ulan, siya ay tiyak na mahuhuli at magiging target ng alyansa, mas mabuti na para sa akin kaysa sa kanya. Ang pangalan ni Akma ay nagtanong ng may pag-aalinlangan, oh, bakit? Ang taong ito sa kabila ay may mga mata na nag-aalab at sumagot, ako ay kasalukuyang nakatanggap ng tiwala mula sa alyansa ng mga propesyonal. Batay sa aking lakas, maaari akong mabilis na maging pangunahing miyembro ng alyansa, at tahimik na magdulot ng kaguluhan sa lipunang tao, sirain ang mundong ito na nakakainis. Si Dino Akma ngayon ay nagtanong muli, gusto mong sirain ang mundo, bakit? Hindi ka ba ang pinakamayaman at pinakapaborito? Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot ng mahigpit na nagpapakita ng galit at sumagot, oo, ang sangkatauhan ay isang grupo lamang ng mga matatanda. Ang mga alyansa ba ay talagang nagprotekta sa mga mahihina? Kung ganoon, bakit namatay ang aking ina sa panahong iyon, ang mga may kakayahan na iyon ay iniwan kami? Ang aking ina ay kusang nag-akit ng halimaw upang ako ay makaligtas, ngunit sila ay kailangang mamatay sa ilalim ng mga pangil. Ang mga alyansa ng matatanda ay inaabuso ang mga mahihina, at ang mga mahihina ay sumisipsip ng dugo mula sa mas mahihina. Wala rito ang katarungan at pagkakapantay-pantay, tanging kasakiman at makasarili, walang liwanag ng pagkatao, tanging kadiliman na pinaghaharian ng mga malalakas. Walang sino man ang walang sala, lahat ay namamatay. Si Dino Akma ay nakinig at masiglang sumagot, ayos, napakaganda. Pagkatapos mula sa kanyang bibig ay lumabas ang maraming itim na usok, naramdaman ko ang sakit mo. Halika, sumali ka sa pamilya ni Tama Ulan, ibibigay ko sa iyo ang walang kapantay na lakas ni Tama Ulan. Si Dino Akma noon ay lumipad patungo sa kanya at sumigaw ng malakas, sabay-sabay nating sirain ang nakakainis na mundong ito. Ang taong ito sa kabila ay iniunat ang kanyang mga kamay na tila tumatanggap ng regalo. Pagkatapos ay patuloy na nagbigay ng sikat na espada na wet end. Siya ay humawak ng espada na may ngiti, pinaga niya ang anyo ng pagkawasak.
Si Dino Akma sa pagkakataong ito ay napagtanto na siya ay naloko at nagulat na sumigaw, "Ikaw, naglalaro ka ba sa akin?" Agad niyang inihampas ang espada patungo sa pangalan ni Akma na nagpapababa sa halaga ng buhay ni Aki Ulan. Ang impormasyon ay lumabas, nagbigay ng mungkahi kapag nagpatuloy sa pagwasak, nakatanggap ng lakas mula sa liwanag ng buwan. Lahat ng pinsala ng tao sa susunod na 10 segundo ay tataas ng 50%. Ang dami ng dugo ng pangalan ni Akma sa pagkakataong ito ay bumaba ng malaki. Ang taong ito sa kabila ay nakakuha ng epekto ng pagtaas ng pinsala, nagbigay ng benepisyo. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin sa pangalan ni Akma at nagsabi, "Baligtad na Big High," pagkamatay ng High. Si Aki Ulan ay nahulog sa estado ng pagkasunog, ang lakas ng atake ni Aki Ulan ay bumaba ng malaki. Ang dami ng dugo nito ay malapit ng maubos. Siya ay nagbigay ng huling galaw, pinaghiwalay ang katawan at nagbigay ng batas sa pagkakabuhol. Ang pangalan ni Akma sa pagkakataong ito ay wala ng kakayahang lumaban, siya ay nag-iisip. Hindi nakakapagtaka na ang walang silbi at walang kwentang tao na nakatanggap ng lakas ni Tama Ulan ay hindi kayang talunin siya. Ang pagpapalit ay hindi madali, gumalaw, gusto kong gumalaw, at siya ay unti-unting naglaho. Ang taong ito sa kabila ay nakita ito at nagsabi, "Tumakbo, inilabas mo na ang iyong tunay na anyo, at pumasok sa estado ng labanan. Hindi na maaaring umasa sa anino upang makagalaw pa." Ang pangalan ni Akma ay nagalit, "Alam mo na ang aking kakayahan mula sa simula. Upang mahuli ang aking tunay na anyo, ikaw ay kusang nag-alay upang makagawa ng bitag." Ang taong ito sa kabila na may mga mata na nag-aalab ay sumagot, "Tama iyon." Ang pangalan ni Akma ay tumakbo patungo sa kanya, ginamit niya ang Thong Uyan Chi Thursday upang umatake, at sumigaw ng malakas. "Ikaw, ang tusom nilalang na ito, makikipaglaban ako sa iyo." Ang taong ito sa kabila ay mabilis na tumalon upang makaiwas, ang pangalan ni Akma ay naguluhan at lumingon, "Mabuti. Ang kakayahan mong lumipad ay nagamit na." Pagkatapos ay sunod-sunod niyang inihampas ang mga atake, siya ay masiglang nagsabi, "Hahaha, nakuha na natin." Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang halaga ng buhay ng taong ito ay patuloy na tumataas. Siya ay lumipad at tumingin sa pangalan ni Akma at nagsabi, "Tapos na, Aki Ulan." Ang pangalan ni Akma sa pagkakataong ito ay tumingin pataas na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Agad niyang ginamit ang baligtad na paggamot na sining, ang sining ng pagkuha. Ang pangalan ni Akma sa pagkakataong ito ay ganap na nawasak. Isang espada ang lumitaw sa pagkakataong ito, siya ay nagulat at nagsabi, "Ito ay..." Ang anunsyo ay lumitaw na ang espada na naweten ay nagsimulang sumipsip ng nalalabing kaluluwa ni Aki Ulan. Matagumpay na nasipsip, ang naweten ay na-upgrade. Siya ay humawak ng espada sa kanyang kamay na masaya at nag-iisip, malinaw na sa katotohanan. Ang labanan ay hindi nagbigay ng anumang halaga ng karanasan. Ngunit ang armas na may kakayahang umunlad ay batay sa pagwasak. Si Aki Ulan upang mapabuti ang kalidad, kaya nga, ang episode ngayon ay dito na nagtatapos. Kung nagustuhan nyo, mangyaring pindutin ang like, mag-subscribe at mag-register sa channel upang bigyan ng inspirasyon si Aki na gumawa ng bagong video. Bukod dito, maaari nyo rin akong suportahan sa pamamagitan ng pag-view o pag-donate ayon sa impormasyon sa ibaba ng description. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, hehe. Awa ng bagong video. Bukod dito, maaari nyo rin akong suportahan sa pamamagitan ng pag-view o pag-donate ayon sa impormasyon sa ibaba ng description. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, hehe. Nagpatuloy mula sa nakaraang bahagi. Isang batang babae ang nakatayo sa tabi, nakanganga sa gulat, hindi na alam, talagang hindi nakatingin sa hangin. Ang binatang katabi ay nagmadaling sumagot, "May nangyaring kakaiba ba? Dumating na ba ang mga TRC Nipgia? Hoy, bakit may tao na nahulog sa lupa?" Huwag magmadali, na ipaalam na sa TRC Nipgia ng lungsod, sinabing agad silang darating. Sa panig ni Lando Bituin, nakatuon siya sa kumikislap na espada, tahimik na nag-iisip tungkol sa pag-unlad ng sandata na sumisipsip ng mga kaluluwa ng mga demonyo upang umangat. Dapat itong ipaalam sa alyansa, at tungkol sa batang taong uwan na ito. Nang siya ay magtangkang lumapit ay dumating na sila, mabilis na dumating ang mga tao mula sa alyansa. Isang malakas na boses ang umabot, agad na inalis ng tao sa kabila ang mga kagamitan sa katawan. Itinapon ng sandata sa lupa. Isang TRC Nipgia ang humawak at tumuro sa kanya, nakayakap ang mga kamay sa ulo, nakatayo sa lugar, "Kung hindi, may karapatan akong umatake kaagad."
Si Lando Bituin ay nakinig at nakipagtulungan, ay dumating na sila, mabilis na dumating ang mga tao mula sa alyansa, isang malakas na boses ang umabot, agad na inalis ng tao sa kabila ang mga kagamitan sa katawan, itinapon ang sandata sa lupa. Isang TRC Nipjia ang humawak at tumuro sa kanya, nakayakap ang mga kamay sa ulo, nakatayo sa lugar, kung hindi, may karapatan akong umatake kagad. Si Lando Bituin ay nakinig at nakipagtulungan, sumagot siya, at ibinaba ang espada sa kanyang kamay. Kasanayan, 6, nakalalason, ngayon isang TRC Nipjia ang nagpapaputok sa kanya habang nagsasalita. Pasensya na, proseso ng propesyonal, hindi mo mararamdaman ang sakit. Agad na nahulog si Lando Bituin at dinala, tinitingnan ng mga tao at tahimik na nag-iisip. Sila ang mga TRC Nipjia na nagpapanatili ng seguridad para sa lungsod upang pigilan ang mga sospek na biglang umatake sa iba. Gumagamit ng mga kasanayang nakakalumbay upang pigilan. Ngunit sa kabutihang palad, medyo makatawid, hindi kinakailangan ng alitan sa kanila. Ang iba ay nag-imbestiga sa lugar, mga palatandaan ng laban, medikal na tulong. Nagpapakalma sa mga residente at nagtatanong tungkol sa sitwasyon, bawat isa ay mahusay na gumagawa ng kanilang tungkulin. Ang taong malubhang nasugatan at nawawala ng malay ay isang estudyante, ngunit may kapangyarihang Edemin sa katawan, pinaghihinalaan na naakit ng demonyo Edemin at naging Adoa Gia. At saka, mayroon ding mga buto ng demonyo Edemin. Ngayon ang leader ng mga TRC Nipjia ay nagbigay ng hula, ang demonyo Edemin ay nasa antas 20, puno ng mga sugat mula sa laban, tila napatay ng TRC Nipjia na ating kontrolado. Ngunit bakit siya ay natira na lamang sa isang set ng mga buto, hindi ba? Sa puntong ito, lumabas ang video na nagre-record ng eksena kung paano pinatay ni Lando Bituin ang demonyo Edemin. Ang leader ay labis na nagulat, paano ito posible? Ang tao sa tabi ay hindi rin nagulat at sumigaw, hindi ba? Impormasyon tungkol kay HINT, buong pangalan, Lando Bituin, antas 11, impormasyon ng pagkakakilanlan, nangungunang TRC Nipjia ng Gian Tan, estudyante ng 5. Nay ang nakakalumbay upang pigilan, ngunit sa kabutihang palad, medyo makatawid, hindi kinakailangan ng alitan sa kanila. Ang iba ay nag-imbestiga sa lugar, mga palatandaan ng laban, medikal na tulong, nagpapakalma sa mga residente at nagtatanong tungkol sa sitwasyon, bawat isa ay mahusay na gumagawa ng kanilang tungkulin. Impormasyon tungkol kay HINT, buong pangalan, Lando Bituin, antas 11, impormasyon ng pagkakakilanlan, nangungunang TRC Nipjia ng Gian Tan, estudyante ng 5 hanggang 3 ng akademya. Ang mga bulong-bulungan sa paligid niya ay hindi tumitigil, ang demonyo Edemin na iyon ay pinatay ng estudyanteng ito. Alam kong henyo siya, ngunit sobra na iyon, estudyante na pumatay ng demonyo Edemin. Sa puntong ito, may isang tao na lumapit at nagsalita, Lando Bituin, kumusta ka? Ako ang kapitan ng unang koponan ng operasyon laban sa demonyo Edemin mula sa alyansa ng TRC Nipjia ng Gian Tan, Vince Magsaysay. Si Vince Magsaysay ay ngayon ay inalis ang pagkakalumbay sa kanya, at nagtanong, maaari bang itanong, ang demonyo Edemin na ito ay ikaw ba ang pumatay? At tungkol sa estudyanteng malapit ng mamatay, siya ba ay naakit ng demonyo Edemin, naging asa, at ikaw ang nagkontrol? Lumapit si Lando Bituin at sumagot, ako, ang estudyanteng ito ay taonguhan ng aming paaralan, siya ay naging asa sa aking harapan, may balak na patayin ako, kaya't ako ay kumilos. Nagpatuloy si Vince Magsaysay sa pagtatanong, ngunit paano mo nahuli ang demonyo Edemin? Karaniwan, hindi sila lumalabas sa anyo ng kanilang katawan. Tumugon si Lando Bituin na may matatag na tingin, palagi kong binabantayan ang mga potensyal na Adoa Gia mula sa malayo kaya't ako ay kumilos laban sa taonguhan, pinilit siyang magpanggap na labis na nagmamalasakit sa pagiging Adoa Gia. Agad siyang lumabas sa anyo ng kanyang katawan upang bigyan ako ng lakas. Ang grupo sa tabi ay nagulat, talagang nagagawa iyon. Si Vince Magsaysay sa panig na ito ay nag-isip, tama, gamitin ang paraang ito upang linlangin ang mapanganib na demonyo Edemin. Kahit na ang mga nakaranasang TRC Nipjia ay hindi sigurado na magagawa iyon, ngunit ang estudyanteng malapit ng sumailalim sa pagsusuri ng TRC Nip ay nagawa. Pagkatapos ay nagsalita si Vince Magsaysay, nag-iisa laban sa Adoa Gia at demonyo Edemin na katawan at hindi nasugatan. Ang pinakamahalaga ay ang dami ng dugo ng Adoa Gia na ito ay eksaktong huminto sa 1%.
Sa estado ng malubhang sugat na malapit ng mamatay, hindi makatakbo o makapagrebelde, hindi rin mamamatay sa pagkawala ng dugo. Huwag sabihin ng estudyante, kahit na ang mga opisyal na TRC NIPGIA na hindi mataas ay hindi magagawa ito. Kaya, umaasa akong makipagtulungan ka sa amin para sa isang pagbisita sa sangay ng alyansa. Ang leader ngayon ay nagtanong, ngunit siya ay hindi isang karaniwang estudyante. Kapitan, hindi mo ba narinig ang mga bulong-bulungan tungkol kay Lando Bituin? Siya ay sikat. Siya ay sikat, ngunit kailangan kong isaalang-alang ang calm seriousness ng insidente na ito. Ang nakatakdang proseso ay kinakailangan, Lando Bituin. Umaasa akong mauunawaan mo, kahit na maaaring makaapekto ito sa iyong susunod na pagsusuri ng TRC NIP. Ngunit hindi ko maaring ipagpaliban ka. Tahimik na nag-iisip, tila ang mga benepisyo mula sa Diyosa ng swerte ay malapit ng masayang. Ngunit batay sa pagsusuri ng tunay na pinsala sa UMEI kanina, mayroon din akong malaking bentahe sa pagsusuri ng TRC NIP, ang datos ay hindi pa nakamit ang layunin. Ngunit ang output ay lumampas na sa limitasyon. Naiintindihan ko, walang kondisyon akong susuporta sa inyo sa laban-laban sa demonyo Edemin. Tumunog ang telepono sa bulsa ni Vince Magsaysay. Binuksan ni Vince Magsaysay ang telepono at lumitaw ang komandante na may tiwala, Vince Magsaysay. Hindi mo na kailangang ibalik si Lando Bituin sa unit ng investigasyon, hindi mo na kailangang bantayan. Ang kasong may kaugnayan sa demonyo Edemin ay pansamantalang naantala. Hintayin siyang makumpleto ang pagsusuri ng TRC NIP bago ito ay hawakan. Si Vince Magsaysay ay naguluhan, Boss, ito ay isang nakatakdang proseso, paano ito maaring labagin kung papakawalan siya? Ako ay parurusahan mula sa punong himpilan, hindi ba? Tumugon ng komandante, walang sino man ang magiging sanhi ng gulo sa iyo. Ito ay hindi lamang ang aking opinyon, kundi pati na rin ang opinyon ng Pangulo ng punong himpilan at lahat ng iba pang mga komandante. Siya ang pumatay ng hindi nasugatan, at nakakuha pa ng sertipiko sa nakatagong unit na nalimutan. Nang marinig ito ni Vince Magsaysay, tumingin siya kay Lando Bituin na tila walang panganib at tahimik na nag-isip. Akala ko ang mga chismis sa online dati ay kalahating totoo, kalahating hindi, pinalalaki. Hindi ba talaga siya may pambihirang talento? Hindi. Maaari rin itong maging espesyal na talento na lumalaban sa mga madilim na kabalyero. Si Lando Bituin sa puntong ito ay nagkamot ng ulo at nagtanong, pasensya na, kaya hindi ko na kailangang mag-imbestiga. Tumugon ng komandante, syempre, kailangan mo lamang maghanda para sa iyong mga gawain. Kung kailangan mo ng tulong, maaari mong tawagan ang mga TRC NIPGIA na ito, huwag mag-atubiling. Si Vince Magsaysay sa puntong ito ay nag-alok ng espada sa harap ni Lando Bituin. Pasensya na Lando Bituin, ngunit mayroon pa akong isang bagay na nais itanong. Si Vince Magsaysay sa puntong ito ay nag-alok ng espada sa harap ni Lando Bituin, pasensya na Lando Bituin, ngunit mayroon pa akong isang bagay na nais itanong. May kinalaman ba ito sa insidente na iniulat ni Hector Baguis kanina? Agad na ipinaliwanag ni Lando Bituin, oo, ang demonyum na ito ay ang demonyo na nag-akit kay Hector Baguis ngunit nabigo dati. Dahil sa pagkabigo ng kanyang plano, pinili niyang maging taonguan. Tunay na hindi nagkamali ang mga TRC NIPGIA, mabilis na naipagsama ang dalawang bagay na ito. Kaya hindi ko na kailangang itago pa. Ang komandante sa panig na ito ay nagpatuloy, oo, ang pisikal na kondisyon ni Hector Baguis matapos ang pagsusuri. Talagang isang bihirang henyo sa 1,000,000. Nagpatuloy si Lando Bituin, at madali kong nahatak ang demonyo Edem Uuan. Habang si Hector Baguis ay hindi makakalusot dito, palaging binabanggit ako sa kanyang harapan. Onyo Edem Uuan, habang si Hector Baguis ay hindi makakalusot dito, palaging binabanggit ako sa kanyang harapan. Ang demonyo Edem Uuan ay naniniwala na si Hector Baguis ay may interes sa akin kaya tumanggi sa tukso. Kaya't maaaring sa simula ay nais niyang palitan ako upang akitin si Hector Baguis. Narinig ito ng taong namumuno at tumawa ng malakas, haha, talagang kahanga-hanga ang mga kabataan na bayani. Hindi lamang nila nawasak ang masamang demonyo na si Edem Uuan, nahuli pa ang pekeng demonyo, kundi nakakuha rin ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Mas malakas pa kaysa sa mga taong walang ginagawa sa hanay ng mga mataas na antas ng TRC NIPGIA. Kaya't hindi na kami makikialam sa progreso mo, si Vuong Masio ay medyo nagmalaki sa narinig. Ngunit sa oras na ito, si LMGIA ay nagsalita, sandali, mayroon pa akong isang bagay na nais sabihin.
Ngunit hindi ako sigurado kung maaari itong ipahayag ng publiko. Maaari bang pakiusap na ayusin ninyo, ipaalam sa mga taong walang kinalaman na umalis na? Hanggang dito na ang taping ngayon. Kung nagustuhan ninyo, pakipindot ang like, i-share at mag-subscribe sa channel para makapagbigay ng inspirasyon para sa bagong video. Bukod dito, maaari rin ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng pag-view o pag-donate ayon sa impormasyon sa ibaba ng description. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Hihi. Nagpatuloy mula sa nakaraang bahagi, ang kalihim sa oras na ito ay nag-utos, sige, kaya't mag-disperse na. Si Mariano Magsaysay, ikaw ang mamuno sa grupo. Pansamantalang ipasa ang kagamitan kay Lando de la Cruz. Si Mariano Magsaysay ay agad na sumunod sa utos at inihayag sa buong koponan lahat ng subgrupo. Kumilos, magpila at umalis sa lugar, mag-disperse. Panipi. Ang mga natitirang miyembro ay nag-disperse ng lahat ng tao. Si Mariano Magsaysay ay lumapit at ibinigay ang telepono sa kanya at nagsabi, Lando de la Cruz. Patawarin mo ako sa aking naging asal kanina. Panipi. Kinuha ito ni Lando de la Cruz, tinanggap ito at sumagot, walang anuman. Ngayon, ang kalihim ay nag-activate ng mode ng seguridad at pagkatapos ay lumingon kay Lando de la Cruz at nagsabi, ayos na. Nalinis na ang lugar na ito, Lando de la Cruz, mangyaring magsalita. Panipi. Hawak niya ang espada sa kanyang kamay at nagsabi, ito ang Samantha Liwanag. Isang weapons na lumago na nakuha ko pagkatapos malampasan ang pagsubok sa lupain ng kamatayan. Matapos kong gamitin ito upang patayin ang masamang demonyo sa kailaliman. Ang weapon na ito ay sumipsip ng lakas ng masamang demonyo. Nang marinig ito ng kalihim, medyo naguguluhan siyang nagtanong, ang ibig mon. Gusto kong itanong, lahat ng weapons na lumago ba ay kayang patayin ang masamang demonyo sa tunay na mundo upang umangat? Medyo nag-aalinlangan ng kalihim na sumagot ang mga weapons na lumago. Ang rarity ng ganitong uri ng weapon ay masasabi na mahirap hanapin. Mula nang maitatag ang alyansa, 3 weapons lamang ang naitala. Panipi. Ngunit ito ay may kinalaman sa ilang mga lihim. Ang tiyak na impormasyon tungkol sa mga weapons na ito ay hindi ko rin alam. Ngunit maaari kong sabihin sa iyo na ang mga weapons na lumago na alam ko ay nakukuha ang karanasan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw sa mga karaniwang dungeon upang umangat. Walang weapons na pumatay sa mga nilalang mula sa ibang mundo tulad ng masamang demonyo upang makakuha ng lakas sa tunay na mundo. Nagtanong si Lando de la Cruz, ibig sabihin, ang weapon ko ay isang natatanging kaso? Tumawa ang kalihim at sumagot, Lando de la Cruz. Maraming salamat sa iyong tiwala sa pagsasabi sa akin tungkol sa napakahalagang bagay para sa alyansa. Kaagad pagkatapos, nagbigay si Lando de la Cruz ng hula, kung ganoon. Nais kong ipahayag ang aking hula. Panipi. Sa palagay ko, kahit na ang Samantha Liwanag ay isang weapon na kumuha ng karanasan mula sa masamang demonyo sa kailaliman hanggang sa kasalukuyan. Ngunit may isa, magkakaroon ng dalawa. Ito ay hindi isang natatanging weapon. Maaaring sa hinaharap ay lalabas pa ang mas maraming katulad na weapons o mga kagamitan. Naging kaaway ng masamang demonyo sa kailaliman. Sa palagay ko ito ay isang napakalaking benepisyo para sa atin bilang mga tao. Nagpaalala ang kalihim, ito ay isang magandang balita, ngunit ang lihim na ito ay mas mabuting huwag ipaalam sa publiko sa ngayon. Panipi. Walang kasalanan ng pagkakaroon ng kayamanan, ngunit ang pagkakaroon ng napakamahalagang bagay ay nagiging kasalanan. Ang kayamanan ay sobrang bihira, una itong magdudulot ng inggit at selos. Kung lahat ng mga kabataan ay may pananaw tulad mo, napakabuti. Ang alyansa ay magiging mas matatag at mas malakas kaysa ngayon. Sige, iuulat ko ang bagay na ito. Tiyak na bibigyan ng seryosong pagtrato ng alyansa. Ang kailangan mong gawin ngayon ay maghanda para sa pagsusulit ng mga propesyonal. Kapag natapos na ang pinakamahalagang pagsusulit para sa iyo, makikipag-ugnayan ng alyansa sa iyo. Sumagot si Lando de la Cruz, sige, pagkatapos ay naputol ang screen. Natapos na rin ang pag-uusap ng dalawa. Si Lando de la Cruz ay kinuha ang telepono at lumapit kay Mariano Magsaysay. Hey! Ibalik mo ito. Panipi. Tinanggap ito ni Mariano Magsaysay, nagtaas ng kamay kay. Translation not provided in the given text. Kung hindi ka mag-atubiling tawagin akong Lolong Mariano. Sumagot si Lando de la Cruz, oo, salamat, kung wala ng ibang bagay. Mauuna na ako, Lolong Mariano. Lumipat ang eksena sa pulong sa alyansa. Ang kalihim ay lumingon at nagtanong, Tomas Pagsibol, ano sa tingin mo? Sumagot si Tomas Pagsibol na nakaupo sa tabi, ang batang ito ay hindi lamang may pambihirang lakas.
kundi may magandang ugali at malawak na pananaw. Sa henerasyong ito, nakilala ko lamang si Ina Santos. Sa totoo lang, dati akala ko, si Ina Santos ang tunay na leader ng henerasyong ito. Ang kalihim ay humawak ng tasa ng tsaa sa kanyang kamay at nagsabi, dahil dito. Mahirap sabihin, may sariling paraan si Tanya Liwanag. Gayunpaman, batay sa kakayahan ni Lando de la Cruz na makakuha ng weapons na lumago upang labanan ang masamang demonyo sa dungeon. May malaking pagkakataon siya, maliwanag ang hinaharap. Sa oras na ito, sa ibaba ay may isang alon ng itim na Ener. Translation for file 40 not provided in the given text. Patay na si Maya Abad, patay na si Maya Abad. May kakaibang nangyayari sa sangkatauhan. Panipi, isang madilim na tanawin ang lumitaw na tila nagbabala ng nalalapit na malaking labanan. Lumipat ang eksena. Si Lando de la Cruz ay may daladalang bagay at binuksan ang pinto, nandito na ako. Gayunpaman, ang buong silid ay walang laman, na nagdulot ng kaunting gulat kay Lando de la Cruz. Sa panig na ito, si Tomas Makatang ay lihim na nagtago sa likod ng upuan. Naghahanda siyang lumaba nang si Lando de la Cruz ay nakikita ang kanyang buhok at tinawag, Tomas Makatang. Nakita kita sa likod ng upuan. Kudlit panip, medyo nagtatampo si Tomas Makatang at nagsabi, ano, hindi ka ba pwedeng makipagtulungan at hindi magulat sa akin? Si Lando de la Cruz sa tabi ay masayang sumagot, noong una. Sinasabi mong kailangan magporsige, ngunit dito ka lang tamad, kumakain at nagpapahinga. Kudlit panipi, tumayo si Makatang at nagmaka. Tomas Makatang, nakita kita sa likod ng upuan. Ang bilis naman, natapos na ang bahagi ngayon. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring pindutin ang like, share, at mag-subscribe sa channel upang bigyan ako ng inspirasyon na gumawa ng bagong video. Bukod dito, maaari rin kayong sumuporta sa akin sa pamamagitan ng pag-view o pag-donate ayon sa impormasyon sa ibaba ng description. Bukod dito, maaari rin kayong sumuporta sa akin sa pamamagitan ng pag-view o pag-donate ayon sa impormasyon sa ibaba ng description. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. No corresponding translation found. No corresponding translation found. No corresponding translation found. Sa top true, si Miko Muko ay masiglang nagtanong kung paano, talagang kahanga-hanga ba? Kaya bukas, maaari ba tayong magkasama sa pagtalon? Si Liam Dala ay lumapit sa kanya, kaya kailangan pang suriin ang kanyang datos. Mukhang nagtrabaho siya ng mabuti kamakailan, nagbabantay buong gabi, sumagot si Miko Muko na wala naman. Si Tio Miko, siya ang tumulong sa akin na mag-ensayo buong gabi. Si Liam Dala ay medyo nagulat nang marinig yon, si Tio Miko ba? Itinaas ni Miko Muko ang table task sa kanyang bibig at sumagot, hindi pa ba ito nakakariyak, ang luha ng bilog ay maganda. Pagkatapos ay umupo siya sa upuan, masigasig na ipinaliwanag, ang pag-simulate ng pag-iyak ay nag-upgrade ng bagong kasanayan, basta siya lang ay makakapag-clear ng dungeon. Maaari tayong direktang makatanggap ng gantimpala mula sa pag-clear ng Secret Realm Dungeon, kaya sinubukan ko pa. Si Liam Dala na nakatayo sa tabi ay medyo nalilito, kinuskus ang kanyang ulo at nagtanong, ang ibig mo bang sabihin ay ang luha ng bilog ay walang limitasyon sa distansya at oras? Maaari siyang mag-isa sa pag-clear ng dungeon nang hindi na kailangang manipulahin. Sumagot si Miko Muko, oo, siya ay kasalukuyang nasa loob ng Nightmare Lake ng Loch Ness. Pagkatapos ay tumingin si Miko Muko sa System Information Board at nagpatuloy, tiningnan ang paalala ng system, sa wakas ang shadow ng Secret Realm ay pumasok sa estado ng malubhang pinsala, malapit na siyang matapos. Lumapit si Liam Dala at nagtanong, kaya ang iyong talento ay makakatulong sa iyo na mag-clear ng dungeon at mag-upgrade anumang oras, at maaari ring subaybayan ang progreso sa real time. Sumagot si Miko Muko, oo nga, si Tio Miko ay makakatulong sa akin sa anumang bagay, naiinggit ka ba? Pagkatapos ay umupo si Liam Dala sa upuan at tumingin sa information board ng may interes, oo nga, ganitong uri ng all-around assistant ay gusto ko rin. Pagkatapos ay nagtanong siya, mayroon pang isang tanong, ang dungeon sa ilalim ng luha ng birth room ay walang limitasyon sa value ng pagkapagod, maaari bang walang hanggan ang pag-clear ng Secret Realm? Medyo naiinis na sumagot si Miko Muko, syempre, kung hindi, paano ako makaka-level up sa 10 buong gabi? Ahem, Ginoong Liam, bakit bigla kang naging tanga ngayon? Si Liam Dala ay tumingin sa kanyang telepono at nagsabi, nagulat lang ako na talagang mahusay ang iyong talento. Mukhang kailangan kong muling ayusin ang point allocation mo mula level 10 hanggang level 20. Sa isip niya, ito ay epektibo lamang.
Nang marinig ito, si Miko Muko ay nagulat at sumigaw, "Sandali, anong sinabi mo?" Nagdagdag ako ng point strategy. Kailangan kong pagsamahin ang iyong talento sa kasalukuyang mga kasanayan, kasama ang mga epekto, attributes, ayusin ang isang set na pinakaangkop para sa iyo upang magdagdag ng point method. Ayusin ang isang set na pinakaangkop para sa iyo upang magdagdag ng point method. Si Miko Muko ay nagulat at sumigaw, "Sandali, anong sinabi mo?" Nagdagdag ako ng point strategy. Si Miko Muko ay nagulat at nagtanong, "Ha? Anong gusto mong gawin? Saan ka ba pumupunta?" Ito ay may kinalaman sa ratio ng pag-aayos ng attribute sa mas mataas na antas. Ang attribute points mo ay direktang makakaapekto sa attributes ng luha ng birth room. Kaya't mas mapapalakas ang bentahe. Ang isang low-level na character ay walang problema sa pagpatay sa isang maliit na halimaw. Kritikal, nagpatuloy si Liam Dala, ang isang low-level na karakter ay walang problema sa pagpatay sa isang maliit na halimaw, ngunit ang mas mataas na level ay mas mapanuri sa mga detalye at maliliit na operasyon, kahit na bahagyang mas mataas ang attributes, maaaring magbago ang resulta ng laban. At sa huli, ang kakulangan ng kaunting iyon, gaano karaming pera ang kailangan upang makabawi. Si Miko Muko ay tumayo na medyo galit at nagsabi, "Ha, alam ko pero sino ang nakakaalam kung ano ang kinalaman ng tatlong sukat? Kalimutan mo na, hintayin mo ako sandali, huwag tumingin sa taas." Si Liam Dala ay biglang naisip, "Oo nga, mayroon ding white paper, hindi ba gusto niyang mag-class change? Tanungin mo kung papayag siyang ibigay ang datos, hindi ito masyadong angkop na tanungin ko. Siyempre, ito ay pribadong bagay niya, kung ayaw niya, ayos lang." Si Miko Muko ay nagmukhang nagtatampo at nagsabi, "Ha, gusto mo pang malaman ang datos ng iba?" Pagkatapos ay isinarado niya ang pinto, si Liam Dala ay naiwan na naguguluhan, "Hindi, gusto ko lang tulungan ang aking kakampi na magkaroon ng bentahe." Si Miko Muko ay bumalik sa kanyang silid, hawak ang measuring tape at patol. No corresponding translation found. Si Miko Muko ay bumalik sa kanyang silid, hawak ang measuring tape at patuloy na pinapakalma ang sarili. Tamiko, Tamiko, hindi ba ito isang bahagi ng datos? Tumingin siya sa oras, ano ang mas mahalaga kaysa sa maging malakas? Pagkatapos ng lahat, lumaki tayong magkasama, ano pa ang hindi pa niya nakita? Pagkatapos ay nag-isip siya, ngunit medyo nababahala, kailangan bang sukatin ang datos? Oo, pagkatapos ay sinimulan niyang sukatin, may kaunting lungkot sa kanyang mga mata, ATB, uminom ng maraming gatas, pero walang kaunting pagtaas. Pagkatapos ay nagalit siya nang maisip na si Liam Dala ay tatawa sa kanya, "Sandali. Hindi ba't si Liam Dala ay hindi gagamitin ang bagay na ito para pagtawanan ako?" Nahihiyang tinakpan niya ang kanyang mukha, hindi pa ba ito nakakariyak? Dati sa health check, lahat ay ATC, at tiyak na mapapansin kung paano niya mapapanatili ang magandang imahe. Si Miko Muko ay nagkaroon ng isang ideya, "Sandali, mayroon ding Tio Miko. Basta't gamitin ang datos niya, hindi ba't magiging maayos na iyon, ang kanya ay akin, sino ang makakaalam na siya talaga?" Agad niyang tinawag ang talent ng birth room at nagsabi, "Sakto, dapat ay natapos na niya ang dungeon ngayon." Si Tio Miko ay lumitaw na medyo nagulat, "Ha?" Si Miko Muko sa panig na ito ay nagdala ng measuring tape. Si Tio Miko ay nang makita iyon ay tumakbo, si Miko Muko ay tumakbo sa likod at tinawag, "Ah, huminto ka, hayaan mo akong sukatin ng kaunti." Si Liam Dala sa labas ay narinig ang ingay mula sa loob ng silid at hindi makapaniwala. Sa isip niya, "Ha? Anong ginagawa nila?" Kung gusto niyong makita ang dalawa, pindutin ang like button, subscribe sa channel, bigyan ako ng motibasyon para makagawa ng bagong video. Bukod dito, maaari rin kayong sumuporta sa akin sa pamamagitan ng pag-view o pag-donate ayon sa impormasyon sa ibaba ng bahagi ng Mota. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Nagpatuloy mula sa nakaraang bahagi. 10 minuto ang lumipas, si Muko Muko ay may dalang resulta at lumabas, nahihiya siyang nagsabi, "Oo, natapos ko na ang pagsusuri. Tingnan mo na lang, hindi ito pwedeng ilabas." Si Luna Gabi ay hawak ang resulta sa kanyang kamay at nagbabasa na may kaunting pagdududa, ang datos mula sa kanya, tinanong ni Muko Muko, "May problema ba?" Si Luna Gabi ay kumagat sa kanyang ulo na naguguluhan at tumingin sa kanya, "ATC, sigurado ka ba? Mukhang hindi ito tama." Si Muko Muko ay namula ang mga pisngi at nagalit na sumagot, "Wala, dati nang nag-test ako at ganito rin ang lumabas." Nang marinig ito, agad siyang nagpahayag, kung hindi tama ang datos, wala ring silbi ang mga numero. Si Muko Muko ay nakatayo sa tabi na nakayakap ang mga kamay at tahimik.
Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya ang resulta mula sa kamay ni Luna Gabi, agad na itinuwid mula ATC patungong ATB, at nagalit na nagsabi, ayos na, totoo ito sa pagkakataong ito. Si Luna Gabi ay ngumiti at bahagyang pinindot ang kanyang ilong, ganyan dapat. Tapos tinanong niya, at saka, tinanong mo na ba si Puting Daliri? Tumanggi siya, hindi dapat guluhin ang dakilang tao at hindi dapat mag-aksaya ng oras sa mga abala. Ang dakilang tao ay nagbigay sa akin ng napakarami at nakakuha na ako ng kaunting pera at mga libreng puntos ng katangian. Paano pa ako hihingi ng higit pa? Itinaas ni Muko Muko ang kanyang telepono kung saan nandoon ang ulat ng kalusugan ni Puting Daliri at nagpatuloy na ngumiti. Ang batang ito ay nagbigay ng malinaw na paliwanag na hindi ito dahil sa paglabas ng lihim kundi sa pagkakataon. At hindi niya naramdaman na ang pagdagdag ng mga puntos ng katangian ay walang silbi dahil dito. Ipinadala pa niya ang ulat ng pagsusuri ng kalusugan sa akin upang ipakita ang tiwala sa iyo. Kung ibang tao ito, magdududa ako na ito ay isang pang-akit na walang kabuluhan. At natatakot siyang ma-misinterpret na hindi nagtitiwala sa atin. Nang marinig ito, si Luna Gabi ay nag-isip, kung ibang tao ito, magdududa ako na ito ay isang pang-akit na walang kabuluhan. Pero sa pagkakaalam ko sa batang ito, talagang ayaw niyang guluhin ang sinuman at natatakot siyang ma-misinterpret na hindi nagtitiwala sa atin. Pagkatapos, naglipat siya ng datos mula sa telepono ni Muko Muko patungo sa kanyang computer at nagpatuloy. Pero bilang mga kasama, anong dahilan para hindi tumulong? Bukod dito, kaya pa niyang mag-produce ng ganyan. Sa puntong ito, naisip ni Muko Muko ang tungkol sa isang bagay, tungkol sa kakaibang kakayahan. Si Luna Gabi ay nagtanong na may pag-usisa, bakit? Si Muko Muko ay nag-summon kay Munting Muko Muko at nagsabi, ulat ng sistema. Si Munting Muko Muko ay natutong isang kakayahan na tinatawag na pagbabalik ng kaluluwa. Na maaaring mag-summon ng kaluluwa upang makipaglaban para sa kanya, ngunit walang impormasyon kung ano ang ma-summon. Nang marinig ito, si Luna Gabi ay labis na nagulat siya rin ba ay makakapag-summon? Parang naglalaro kayo ng walang katapusang Matryoshka dolls. Si Muko Muko ay nagwagayway ng kamay na nag-deny, wala, hindi ito pareho. Ang kakayahan ng pag-summon ng kaluluwa ay maaari lamang gamitin sa mga secret dungeon ng Makia. Hindi katulad ni Munting Muko Muko, ang kakayahang ito ay hindi may aangkop sa tunay na mundo. Bukod dito, ang kaluluwa kapag namatay ay talagang namamatay, ngunit si Munting Muko Muko ay maaaring mabuhay muli. Si Luna Gabi ay nag-isip at sumagot, naiintindihan ko na, si Muko Muko ay patuloy na nag-e-eksplika. At dahil hindi pa nasubukan, hindi ko rin alam. Sa puntong ito, nagbigay si Luna Gabi ng isang mungkahi, kaya subukan natin sa dungeon upang suriin ang tiyak na bisa nito. Kaya't ang secret dungeon, ang tribo ng Tikdiknan. Ang impormasyon tungkol sa dungeon ay lumabas, antas 8 hanggang 10, hirap, mahirap, pagpapakilala. Ang Diyos ng pagkakataon ay isang malaking lahi na may napakalakas na kakayahan sa pagpaparami. Ang mga mandirigma sa kanila ay matatag at mahusay sa labanan, hindi natatakot sa sakripisyo at may mataas na talino, alam ang iba't ibang estratehiya upang wasakin ang kaaway. Sa kabutihang palad, ang kanilang personal na lakas ay hindi masyadong malakas. Tanging ang mga pinakamalakas na mandirigma lamang ang maaaring makilala ng sistema at maging mga propesyonal na may malaking lakas. Nang makita ang kakaibang armas na hawak niya, nagtanong si Muko Muko, Luna Gabi, nagbago na ba ang armas ng pastor mo? Mayroon ding anyo mula sa isang babae. Si Luna Gabi ay nagtaas ng espada at sumagot, oo, maaari kitang bigyan ng pagkakataon na subukan. Pagkatapos ay sinubukan niyang mag-swing at agad na naglabas ng isang malakas na puwersa na nagdulot kay Munting Muko Muko na nakatayo sa tabi na mag-ulat. Ngayon ang halaga ng buhay ay patuloy na tumataas, sinabi niya, nakikita mo ba? Si Muko Muko ay nagpakita ng pagdududa, HMPH, ano namang halaga nito? Munting Muko Muko, hayaan mong ipakita ng kuya mo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamay upang gamitin ang Tears of Life gamit ang espesyal na kakayahang pagbabalik ng kaluluwa. Ngayon si Munting Muko Muko ay may hawak na isang kampana na patuloy na umuugong. Ang impormasyon sa screen ay nagpapakita, ang Tears of Life ay ginagamit ang pagbabalik ng kaluluwa. Isang misteryosong kaluluwa ang narinig ang tawag at nagtatag ng koneksyon sa iyong mundo. Malapit na itong bumaba sa dungeon upang makipaglaban para sa iyo. Nang basahin ang impormasyon, si Luna Gabi ay labis na nagulat.
Sa puntong ito, isang malakas na puwersa ang bumagsak sa harap ni Muko Muko, at ang abiso ay lumabas, ang kaluluwa ng dakilang tagapagtanggol ay bumaba. Ang impormasyon tungkol sa kaluluwa na ito ay lumabas, pangalan dakilang tagapagtanggol na kabalyero, antas 10, lakas 30, katawan 35, talino 35, espiritu 75, katalinuhan 20, golden quality, kakayahan, shield strike, heavenly one strike, soul link death slash, protection, enemy defense heavy strike. Pagpapakilala, ang kaluluwa ay nagmula sa ibang mundo. Hindi pa malinaw ang impormasyon. Ang kaluluwa ay nagmula sa ibang mundo. Hindi pa malinaw ang impormasyon. Ang kaluluwa na nasummon ngayon ay isang napakalaking puno, ang buong katawan ay naglalabas ng isang malakas na puwersa. Si Luna gabi na nakatayo sa tabi ay nagmamasid na may kaunting gulat at nag-isip, kahit na ito ay antas golden, malinaw na ito ay lumampas sa antas golden, naging isang boss na may napakataas na stats. Kung si Muko Muko ay magle-level up sa hinaharap, maaari siyang makapag-summon ng mga boss na tumutugma sa mas malakas na antas. Mukhang ang pagbabalik ng kaluluwa ay parang item na nasummon ng pastor, ngunit iba ito dahil ang pastor ay hindi mamamatay at ang hirap upang makuha ito ay napakataas kasama ang cooldown time kapag nag-summon. Ngunit ang kakaibang kakayahan ng batang ito ay agad na nakapag-summon ng kuya sa dungeon, at walang limitasyon sa cooldown. Ito ay maituturing na isang kakaibang kakayahan ng semi-divine level. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tinawag ni Luna gabi, Muko Muko, subukan mo na. Pagkatapos ay tumingin siya sa boss at nag-utos, sige na, dakilang tagapagtanggol, wasakin ang mga Diyos ng pagkakataon na ito. Ang boss ay agad na tumalon patungo sa mga Diyos, ang bawat hakbang nito ay nagdulot ng malakas na pagyanig. Ang boss ay nagtaas ng kamay at tumingin sa mga Diyos at nagsabi, mga langaw lang sila. Ang boss ay agad na tumalon patungo sa mga Diyos, ang bawat hakbang nito ay nagdulot ng malakas na pagyanig. Ang boss ay nagtaas ng kamay at tumingin sa mga Diyos at nagsabi, mga langaw lang sila. Pagkatapos ay mabilis na ibinaba ang kamay, ginamit ang Heavenly One Strike, ang mga Diyos ng pagkakataon ay tinamaan ng isang berdeng puwersa, sila ay sumigaw sa sakit. Kasabay nito, naganap ang isang malakas na pagsabog sa paligid. Ang impormasyon ay nagpapakita, Heavenly One Strike, espesyal na kakayahan ng dakilang tagapagtanggol, gumagamit ng puwersa mula sa strike upang hampasin ang kaaway, nagdudulot ng malaking pisikal na pinsala. Kasabay nito, lumilikha ng shockwave na nagdudulot ng maliit na pinsala. Ang kaaway na unang tinamaan ay mapipilitang mahulog sa lupa. Ang boss ay malamig na tumingin sa mga Diyos at nagsabi, magpahinga na kayo. Natapos na ang bahagi ngayon, kung nagustuhan nyo, pakipindot ang like, share, at mag-subscribe sa channel, upang bigyan kami ng inspirasyon na gumawa ng bagong video. Bukod dito, maaari rin kayong sumuporta sa akin sa pamamagitan ng pag-view o pag-donate ayon sa impormasyon sa ibaba ng description. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, hehe. Sa nakaraang bahagi, si Luna de la Cruz ay nakatingin kay Kurt Salin, ang kanyang bantay, at nag-iisip, ang mga bisita ng langit ay may kaunting pagkakahawig sa kakayahan ng dating hari ng Goblin. Ngunit ang saklaw ng atake at pinsala ay tiyak na mas malakas kumpara sa hari ng Goblin. Pagkatapos, lumingon siya kay Miko Miko at nagtanong, Miko Miko, maaari ba tayong makipaglaban dito? Nang marinig ito ni Miko Miko, naguluhan siya, agad siyang sumagot ng malakas, hindi pwede. Ngayon, siya ay kasama mo. Hindi mo ba nakikita na hindi siya magaling sa pag-atake sa mga halimaw at paggawa ng mga misyon? May isa pang boss na hindi pa natin nakakaharap, kaya magandang pagkakataon ito para subukan ang lakas ng solo ng bantay na si Kurt Salin. Si Luna de la Cruz ay ngumiti at sumagot, hindi. Ang sinasabi ko ay ang pagtatanggol ng buhay. Panipi. Nang marinig ito, si Miko Miko ay tumayo at nagsabi, bilang si Miko Jr. Tinatanggihan ko. Nang makita ito, si Luna de la Cruz ay nagkamot ng ulo at nagtanong. Hindi ba siya makababalik? Bago pa makasagot si Miko Miko, agad niyang binago ang anyo patungo sa Hugo de la Rosa. Umalis upang hayaan si Kurt Salin na makipaglaban sa susunod na lugar. Ang kapitan na si Lizardo sa unahan ay makakatulong sa akin na suriin ang kakayahan ni Lando Canta. Dito ako. Sa mga salitang iyon, agad siyang lumipad.
Si Kurt Salin, na nahirapan sa pag-unawa, ay tumigil sa pag. Si Luna de la Cruz ay nag-atake sa grupo ng mga halimaw, na nagdulot ng malaking pagbawas sa kanilang buhay. Walang critical hit o pag-atake sa mga kahinaan. Ngunit ang normal na atake ay hindi nakapatay. Mabilis na nag-atake si Luna de la Cruz gamit ang kanyang pang-ukit, at isang mensahe ang lumabas na patay mo ang bantay na si Lizardo. Si Miko Miko, na nakamasid sa tabi, ay puno ng paghanga. Ngayon, ang normal na pinsala ng iyong atake ay napakataas na. Sa panig na ito, patuloy na nag-atake si Luna de la Cruz. Dumadaan siya sa mga halimaw, at bawat pang-ukit ay isang critical hit. Habang siya ay umaatake, nag-iisip siya, kung ganito, ang nakatagong armas na Maya Liwayway ay talagang nagbigay ng maraming benepisyo. Dati, umaatake lang ako mula sa malayo, umaasa sa healing spell na nagbabalik ng pinsala. Ngunit ang kahinaan ng Maya Liwayway ay ang mas mabilis na bilis ng atake. Mas maraming benepisyo ang makukuha. Siyempre, ito ay para sa mga ordinaryong holy artifacts kung ang mga bagay tulad ng mga ilusyon ng anghel ay maaaring balewalain ang pisikal na pinsala. Iba na iyon, kailangan pa ring umasa sa invisible defense tulad ng healing skill na nagbabalik ng direktang pinsala, na maaaring mabilis na umatake sa kalaban. Pagkatapos, ginamit niya ang Thick Diet GTHI, at maraming mga tunog ng kidlat ang lumitaw. Nagpatuloy siyang umatake, patuloy na bumababa ang buhay ng mga halimaw. Sa loob ng ilang sandali, nalinis na niya ang lahat ng mga halimaw. Si Miko Miko ay nagulat, Luna de la Cruz, lumakas ka na, hindi ka dapat matalo. Pagkatapos, si Miko Jr. ay lumipad at nagutos, bantay Kurt Salin. Ipagpatuloy ang pagdaanan, patayin ang lahat ng kaaway. Panipi. Sige, matapos ang laban, si Luna de la Cruz ay bumalik at ngumiti. Oras na para sa inyong pagtatanghal, ako ang bahala sa paghil sa inyo. Sabay niyang ginamit ang Tokchi NHN. Dahan-dahan siyang pumasok sa portal. Nag-iisip na oras na para makita ang epekto ng Gian Kick na Wetan at High na Wet GTHI. Pagkalipas ng ilang sandali, ang grupo ay pumasok sa dungeon, at lumitaw ang mensahe, nakarating ka sa tribo ng Lito Zamora. 370 sundalo ng Lito Zamora ang lalaban hanggang sa huli upang ipagtanggol ang kuta at ang pinuno. Nang marinig ito, si Miko Miko ay nagulat. 300 Lito Zamora level 10 na nagbabantay, hindi ito maliit na pinsala. Panipi. Si Luna de la Cruz, na nasa tabi, ay puno ng tiwala. Iwan mo sa akin ang paghil, sisiguraduhin kong mabubuhay si Kurt Salin. Sa likuran, si Miko Jr. ay nag-utos, bantay Kurt Salin, sirain ang pader. Nang marinig ang utos, agad na tumulong si Kurt Salin. At lumitaw ang mensahe, si Kurt Salin ay pumasok sa estado ng pagsalakay. Panipi. Nagsimula ng umatake si Kurt Salin. Tumaas ang bilis ng paggalaw at lakas ng pagsalakay. Sa unahan, lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw. Direkta siyang sumugod, ginamit ang anyo ng KY na Wetan. At isang malakas na suntok ang ibinagsak sa harapan, na nagwasak sa pader sa maraming piraso. Ang mga halimaw sa likuran ay nahagis palayo. Si Miko Miko ay lumipad mula sa likuran upang tumulong. At ang mga halimaw ay patuloy na dumarami. Si Kurt Salin ay napalibutan ng ilang mga halimaw, tumalon at kumapit. Nag-iisip siya, imyunidad sa lahat ng pinsala sa loob ng 3 segundo. At sabay na pinapataas ang bilis ng paggalaw. Panipi. Matapos ang paggamit, maaari siyang lumipat ng hanggang 100 metro. Ito ay talagang isang banal na kakayahan na may dalawang benepisyo, proteksyon sa buhay at paglipat. Patuloy na tinawag ni Luna de la Cruz ang Alicia unang ina, na nag-aalis ng lahat ng mga side effects sa kanyang katawan at sa itinalagang target. Ngayon, maraming mga ilusyon ang lumitaw sa paligid ni Kurt Salin. At ang kanyang buhay ay patuloy na tumataas. Si Kurt Salin ay nagulat at nagpakita ng mensahe, ang Alicia unang ina ay nag-iipon ng kapangyarihan ng puting ilaw. Ikaw at ang itinalagang target ay makakabawi ng 521 na buhay bawat kalahating segundo. Natatagal ng 15 segundo. Sa puntong ito, lumitaw ang pinuno ng Lito Zamora, isang napakalaking halimaw. At nang lumitaw ito, sumigaw ito ng malakas upang ipakita ang lakas. Si Miko Miko ay nag-utos, bantay Kurt Salin. Mangyaring ibigay ang lahat ng iyong makakaya upang ipakita ang iyong lakas. Panipi. Nang marinig ito, ginamit ni Kurt Salin ang Tuyet Bong Trong Kick. Isang malakas na suntok sa lupa, na ang epekto nito ay nagdulot ng mga halimaw na mahagis sa hangin.
Si Luna de la Cruz ay nag-isip, ang bantay na ito ay may sariling kamalayan at napakalakas, hindi na kailangan ng karagdagang utos, at tanging siya lamang ang makakapag-utos kay Kurt Salin ng buo. Panipi, ang lakas ng atake ni Kurt Salin ay napakalakas, at ang mga puntos ay malinaw na nakikita. Ang mga kakayahan ay nangangailangan ng maraming labanan. Sa hinaharap ay mahaharap ito sa mga propesyon na may mataas na bilis ng reaksyon. Mukhang halos natutunan na ang lahat, at halos nasubukan na ang lahat ng kakayahan ng Maya Liwayway. Pagkatapos, ginamit niya ang BNTHI Hugo de la Rosa, ang pagbabalik, maliban sa espiritu, ang pagputol ng langit at impyerno. Isang malaking pulang lakas ang bumagsak sa pinuno ng Lito Sereduan, na sumigaw ng sakit. Ngayon, lumabas ang mensahe, napatay ang pinuno ng lihim na boss na si Lito Sereduan. Bakit parang may pamilyar na lakas? O baka dito na nagtatapos ang sesyon ngayon. Kung nagustuhan ninyo, pakipindot ang like, share, at mag-subscribe sa channel para makapagbigay ng inspirasyon sa akin na gumawa ng bagong video. Bukod dito, maaari rin kayong sumuporta sa akin sa pamamagitan ng pag-view o pag-donate ayon sa impormasyon sa ibaba ng description. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, hehe. Sa nakaraang bahagi, nang marinig yon, si Liam ay bahagyang nagulat at tumingin pataas, HMMM. Bago pa makapag-react si Liam, ang bantay higanti ay lumuhad sa isang tuhod. Pagkatapos ay maingat na tumingin kay Liam at nagsalita, Ginoo, bago ako bumalik sa mundo ng mga kaluluwa, nais kong humiling sa iyo ng isang bagay. Si Liam ay nagkamot ng ulo na hindi maintindihan, ano yon? Sa isip niya, sandali, ibig sabihin ba nito ay talagang may kamalayan ito na tinawag mula sa ibang mundo at isang tunay na nilalang? Kaya naman sinabing ang bantay higanti ay hindi maibabalik sa buhay, ito ay isang pagtawag na maaari lamang gamitin ng isang beses. Tulad ng gurong tagapagturo, kahit na may tiyak na alaala, siya ay isang ilusyon lamang sa tool ng pagtawag. Kahit na mapatay, maaari pa ring maibalik ng walang katapusang beses. Ngayon, tila naalis na ang mga buhol sa kanyang puso, ngunit upang maging maingat sa mga pinakamasalimuot na sitwasyon. Isang kamay ang inilagay niya sa likod upang magtipon ng lakas, at pagkatapos ay matatag na tumingin sa bantay higanti at nagtanong, ano ang nais mong ipagawa sa akin? Sa isip niya, ang mga nilalang mula sa ibang mundo na may ganitong mga alaala, katulad ng mga demonyo mula sa kailaliman o mga anghel na nakatagpo namin dati. Talaga bang hindi sila magiging banta sa sangkatauhan? Sumagot ang bantay higanti, ang pugad na nalimutan. Umaasa akong may hahatid mo ang aking Panginoon sa pugad na nalimutan. Alam ko, mayroon kang espesyal na tatak na may kapangyarihang makapasok doon. Ang aking Panginoon ay mayroon ding kapangyarihang ito, maaari mo siyang isama. Si Liam na may matalas na tingin ay nagtanong, sino ang iyong Panginoon? Sino? Pagkatapos ay lumingon ang bantay higanti sa maliit na layunin, yumuko at sumagot, siya yon. At tungkol sa akin, ako ay isang karaniwang bantay higanti na walang pangalan. Matapos marinig ang mga saloobin ng bantay higanti, si Liam ay nag-utos, tumayo ka muna. Sa oras na iyon, isang anunsyo ang lumitaw, natapos ang subquest, nagbigay ng ulat sa tribo ng mga tao, nagkakaroon ng pagtatasa ng gantimpala. Nakakuha ng isang kahon ng pilak matapos makumpleto, kapag ang grupo ay may maraming tao, hindi makakatanggap ng nakatagong gantimpala, nais mo bang buksan ang kahon? Ang imahe ng bantay higanti ay unti-unting naglalaho, si Liam ay lumapit sa system board at malamig na sumagot. Sa hakbang na ito, kailangan ko pang kumpirmahin bago sumagot sa iyo. Maliit na layunin, lumabas tayo muna, sumang-ayon si maliit na layunin na nakatayo sa likod ni Easy, okay? Sa kanyang isip, hindi siya mapakali, ano kayang nangyayari kay Liam? Pagkatapos ay umalis ang grupo mula sa subquest, si Liam ay nag-iisip habang naglalakad, ayon sa karaniwan. Ang Heavenly Awakening ng propesyon, anuman ang mangyari, tiyak na may bisa para sa mga nagising. May propesyon ay magbubunga ng Heavenly Awakening at tanging kapag may Heavenly Awakening. Ang propesyon ay maaaring maging makapangyarihan. Isang symbiotic na relasyon, sa sandaling ang may propesyon ay magsakripisyo sa laban. Kahit gaano pa man kalakas ang kanilang Heavenly Awakening, sila ay mawawala sa mundong ito. Kahit na ang mga nilalang na may katangian ng biyolohiya at talino, sila ay patuloy na magpoprotekta sa kanilang Panginoon, ngunit ang luha ng buhay ay maaaring magbigay ng kapangyarihan sa mga nilalang na tinatawag silang Panginoon.
At kahit na may kakayahang makapasok sa pugad na nalimutan, anong uri ng tulong ang ibinibigay niya? Sa tuwing naiisip ko ang imahe ng anghel na si Itim, nakakaramdam ako ng labis na pagkalito. Hindi ko maiwasang isipin na si maliit na layunin at ang buong sangkatauhan ay mapapahamak. Hindi dapat balewalain ang sinumang may masamang balak sa mundo ng tao, kahit na isang isdang nahulog sa lambat. Ang bagay na ito ay dapat agad na lutesin. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik na ang grupo sa lungsod, si Liam ay umalis na may dahilan. May ilang bagay akong dapat gawin, maaari kang umuwi na o gumawa ng iba pang subquest. Si maliit na layunin ay medyo hindi nakakaintindi at sumagot, okay. Pagkatapos ay tumingin si Liam kay maliit na layunin na nakatayo sa tabi. Nakita yon, nagtanong si maliit na layunin, anong nangyayari? Pagkatapos ay kinuha ni Liam ang telepono na parang walang nangyayari, sumagot, wala. Maaaring kailanganin kong gumugol ng kaunting oras kaya sinasabi ko ito sa iyo ng maaga. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Liam sa kanyang silid at tumawag sa isang tao, hello, libre ka ba ngayon? Lumipat sa ika-20 palapag, Heaven City Building, sentro ng Jiang City. Sa harap ni Liam ay isang lalaking mock vest, siya ay nagtanong habang nag-aalaga ng kanyang sarili, anong kagipitan ang nagdala sa iyo rito upang makipag-usap ng personal? Anong kagipitan ang nagdala sa iyo rito upang makipag-usap ng personal? Ininom ni Liam ang tasa ng tsaa, nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, Tio Huang. Tiyak na alam mo at ng mga leader ng alyansa na maaari akong makapasok sa pugad na nalimutan, di ba? Tumugon si Tio Huang habang tinitingnan ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, oo. Gusto mong itanong, bakit walang sino man sa atin ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa subquest na ito sa iyo, hindi ba? Nang marinig yon, naisip niya, paano kaya inilabas ni Itim Tai ang impormasyong ito? Sayang naman kung hindi ko tinanong, pagkatapos ay nagpatuloy siya, oo, ito ay isa sa mga issue. Nag-aalala kayo na ang aking psikolohiya ay maapektuhan, nais ninyong tapusin ko ang pagsusuri ng propesyon sa lalong madaling panahon. Si Tio Huang ay huminga ng malalim at ipinaliwanag, may dahilan para dito. Ngunit sa palagay ko kung nais mong malaman, maaari kong sabihin sa iyo. Sigurado akong hindi mo pa alam kung gaano kahirap ang subquest na ito. Ito ay mas mahirap ng ilang dosenang beses kaysa sa lahat ng subquest na naranasan mo. Kahit ang mga maliliit na halimaw ay nagsisimula mula sa ginto, maraming mga hamon na hindi pa nakakatakas ay namatay na sa loob nito. Ngunit ang mga henyo na makakatanggap ng pagkakataon ay tiyak na walang takot na papasok, alam mo kung bakit? Agad na sumagot si Liam, dahil ang kagamitan at kasanayan ay higit pa sa ginto, di ba? Si Tio Huang ay nag-isip at sumagot, oo, ang pagpatay sa boss ay maaaring magbigay ng kagamitan na higit pa sa alamat. Habang tumataas ang antas, kung maaari mong makumpleto ang buong mapa ng mag-isa, maaari ka ring makakuha ng kagamitan at kasanayan na higit pa sa alamat. Nang marinig iyon ni Liam, naisip niya, kaya pala, nag-aalala sila na baka masyado akong maging mayabang. Kung ako ay katulad ni Huang Bagyong na naniniwala na ang aking talento at lakas ay walang kapantay, at walang pag-iisip na sumugod, tiyak na agad akong mapapansin. Pagkatapos, tumingin siya kay Tio Huang at matatag na nagtanong, gaano karaming antas ang kailangan ko upang makapasok? Pagkatapos, tumingin siya kay Tio Huang at matatag na nagtanong, gaano karaming antas ang kailangan ko upang makapasok? Si Tio Huang ay nagkunot ng noo at sumagot, antas 15, ito ang pinakamababang kinakailangan, ngunit inirerekomenda kong maghintay ka hanggang antas 20 at ihanda ang lahat ng kagamitan at kasanayan, saka mo isaalang-alang ang pagpasok. Ngumiti si Liam bilang pampakalma, huwag mag-alala, hindi ako ang taong nagmamadali. Dahil sa kahalagahan ng subquest na ito, tiyak na maghahanda ako ng mabuti, ituturing ko itong parang pagsusuri sa propesyon. Pagkatapos ay tumingin si Tio Huang sa labas ng bintana at nagpatuloy, oo, talagang may isa pang mahalagang dahilan na nais kong sabihin sa iyo. Kamakailan, ang karamihan ng puwersa ng Lin Min ay nakatuon sa paghahanap sa mga demonyo mula sa kailaliman at mga nag-aabala. Ang mga halimaw sa mga alulod ay nagiging mas mapanganib kamakailan, dapat ka ring mag-isip na huwag mad-awit dito. Hindi lamang ang tinaguriang puting maliit na layunin na lumitaw kamakailan, nakatanggap din kami ng impormasyon na ang mga demonyo mula sa kailaliman ay naglagay ng maraming especially iya sa Linminjiang City, tiyak na magkakaroon sila ng malaking aksyon. Nakakuha din kami ng impormasyon na ang mga demonyo mula sa kailaliman ay naglagay ng maraming especially iya sa Linminjiang City, tiyak na magkakaroon sila ng malaking aksyon.
Ang mga propesyonal sa gabi ay hindi dapat pahintulutan na maulit ang mga trahedya sa nakaraan. Natapos na ang bahagi ngayon. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring pindutin ang like, share, at mag-subscribe sa channel upang bigyang diin kami na gumawa ng bagong video. Bukod dito, maaari rin kayong sumuporta sa akin sa pamamagitan ng panonood ng video o pag-donate ayon sa impormasyon sa ibaba ng paglalarawan. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, kung maganda. Sa nakaraang bahagi, si Tatay Haring pagkatapos ay nag-isip ng malalim, kaya't ang susunod na plano ay maaaring magkaroon ng ilang pagbabago. Sa oras na iyon, huwag kalimutang tingnan ang aking mensahe. Nang marinig ito, si Gabi ng Gabi ay medyo nagduda. Ang ibig sabihin niya ay, patuloy na nagbigay ng impormasyon si Tatay Haring sa kanya. Oo, upang maiwasan ng hindi inaasahang pangyayari. Ang alyansa ay nagpatupad ng lockdown sa buong lungsod at nagsagawa ng internal na paglilinis. Naghahanap ng mga maling propesyonal na may tendensyang bumagsak upang pansamantalang ihiwalay. Ang pagsusulit sa mga maling propesyonal ay malapit ng maganap at hindi dapat pahintulutan ang mga daga na ito na makaapekto sa mga kalahok. Kaya't hindi rin namin ipapahayag ang impormasyon upang maiwasan ang pagkalito. Kaya't huwag kang mag-alala tungkol sa mga bagay na iyon. Magtuon ka sa iyong pag-aaral, alam na namin ang sitwasyon ng mga ito. Kahit na may mga tao na nagtatangkang makialam, mayroon din kaming paraan upang harapin ito. Si Gabi ng Gabi ay nagdala ng tasa at itinataas ito sa kanyang bibig na nagtataka. Ngunit may isang tanong akong nais itanong. Kung ang natatanging kakayahan ng maling propesyonal ay uri ng pagtawag, ang nilalang na tinawag ay mula sa ibang mundo, mayroon itong bahagi ng sariling kamalayan at naaalala ang mga paunang alaala nito. Mayroon itong bahagi ng sariling kamalayan at naaalala ang mga paunang alaala nito. May kakayahan ba itong magtaksil? Si Tatay Haring ay walang pag-aalinlangan na sumagot, wala. Alam mo na siguro na ang natatanging kakayahan at ang maling propesyonal ay isang anyo ng pagsasama. Diba? Ito ay kapangyarihan na nagmumula sa katawan ng bawat isa sa atin. Katumbas ng pinakamahalagang bahagi ng ating utak, namumuhay kasama natin, namamatay kasama natin. Ito ang pinakamabuting kaalyado, kaya't kahit anong nilalang ang tawagin mula sa ibang mundo, hindi ito magiging panganib sa buhay ng maling propesyonal. Kahit na tila mayroon silang sariling kamalayan, mabuti o masama ang kanilang ugali, ang kanilang kalikasan ay mananatiling walang kondisyon na pagsunod. Sa isang nakaraang laban, sinubukan naming ang mataas na kakayahan sa pagkontrol na maaaring makaapekto sa pag-iisip ng iba. Ngunit hindi rin ito mapipilit ang nilalang mula sa ibang mundo na tinawag ng natatanging kakayahan na atakihin ang taong tumawag. Si Gabi ng Gabi ay nagtanong muli, kaya, kung tawagin ng isang malalim na demonyo, ano ang mangyayari? Maingat na ipinaliwanag ni Tatay Haring, hindi. Sa alyansa, may mga talento tulad nito. Ang nilalang na malalim na demonyo na tinawag ay hindi lamang hindi mag-uudyok sa mga tao na sumali sa malalim na mundo. Sa halip, sila ay kusang nakikilahok sa kapangyarihan ng malalim na mundo at nagiging mga tagapagbalita ng mga galaw ng kapangyarihan ng malalim na mundo. Pagkatapos ay tumingin si Tatay Haring kay Gabi ng Gabi na may pagdududa, ikaw ba ang nagising ng ganitong natatanging kakayahan, o ibang tao? Sumagot si Gabi ng Gabi, hindi ako, kundi ang aking kaibigan at mga kasama. Siya ay nag-isip ng mabuti dahil malinaw na sinabi na ang nilalang mula sa ibang mundo na tinawag ay hindi magtatraidor. Bukod dito, kung talagang nais na dalhin ang pekeng luha sa isang nakalimutang yungib, mahirap itong maiwasan na matuklasan ng alyansa. Pagkatapos ay ikinwento niya, ang natatanging kakayahan ng kanyang kaibigan ay tumawag ng nilalang mula sa ibang mundo. At ang nilalang mula sa ibang mundo na iyon ay napagtanto na dala ko ang daan patungo sa nakalimutang yungib kaya't humiling na makasama ako. Nang marinig ito, si Tatay Haring ay nagulat at tumayo, maaari rin itong makadaan. Si Gabi ng Gabi ay nagkunot ng noo at sumagot, oo. Ngunit hindi ko alam kung totoo ito. Si Tatay Haring ay tumayo at tumingin sa labas ng bintana, sinabing, hindi ito lolokohin ang iyong kaibigan, kaya't hindi ka rin ito lolokohin. Maaari mo itong dalhin, ngunit huwag kalimutang ipaalam sa alyansa. Mukhang ang iyong kaibigan ay isang potensyal na tauhan na walang hanggan. Kaya't huwag kang mag-alala, basta't nakumpirma ng alyansa na ito ay isang nilalang mula sa ibang mundo na tinawag mula sa natatanging kakayahan. Hindi mula sa ilegal na ritual ng pagtawag o madilim na kapangyarihan. Hindi nila pipigilan ang mga kilos ng kalaban sa lungsod ng tao.
Huwag kang mag-alala, hindi titingnan ng alyansa ang iyong kaibigan. Sa kabaligtaran, ang mga may ganitong kakayahan ay bibigyan ng halaga at pagsasanay. Mga mapagkukunan ng pagsasanay, kagamitan, pagsasanay at lahat ng mga benepisyo sa hinaharap. Hindi mo kailangang mag-alala nang marinig ito. Si Gabi ng Gabi ay mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay at inilapag ito sa mesa. Sumagot, kung gayon ay makakaasa na ako. Sa isip niya, hindi ko gusto ang pakiramdam ng tensyon kapag wala akong kontrol sa sitwasyon. Pagkatapos ay tumingin si Tatay Haring sa kanya at nagtanong, mukhang natapos mo na ang lahat ng nais mong itanong, kaya't may problema ba kung magtanong ako sa iyo ng isang bagay? Si Gabi ng Gabi ay nagtanong ng may pag-usisa, sabihin mo. Pagkatapos, si Tatay Haring ay kumuha ng isang ulat na may bilang 31 maya mataas. Habang hinahanap ito sa kanyang kamay ay nagsalita, narito ang ulat ng pagsusuri ng mga residente ng malalim na demonyo maya mataas. Ayon sa resulta ng pagsusuri ng mataas na taga-Yusig, ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay ay isang uri ng espesyal na atake ng mahika. Ang maya mataas ay tila nasunog, ngunit sa katunayan ang mga selula at organo nito ay humina at lumiit. Ang mga pag-andar ng katawan ay nawala sa isang iglap. Ang hitsura ay tila katulad ng gamot na may mga tuyong halamang gamot mula sa sinaunang panahon. Pagkatapos ay ibinigay niya ang ulat sa kanya, hindi ba ang iyong natatanging kakayahan ay ang teknik ng laso ng gatas? Tinanggap niya ang ulat at maingat na binasa ito at sumagot, tama ang iyong hula, ang teknik ng laso ng gatas ay ang aking natatanging kakayahan. Sa isip niya, isang eksperto sa pagsusuri ng bangkay ang nagbukas ng mga epekto ng paggamot na salungat. Ngunit, nang marinig ito, si Tatay Haring ay agad na natuwa, kung gayon ay mabuti. Dati pa kami ay nagtatalo tungkol dito. Ang sugat ng maya mataas ay talagang sanhi mo ba? May mga eksperto na nagsasabing ito ay isang malubhang sugat na dulot ng ibang maling profesional na nagdulot sa iyo ng takot at nakinabang. Palagi kaming nagtatalo kung ang karangalang ito ay dapat sa iyo, kung ito ay dapat isama sa iyong mga nagawa. Nang marinig ang paliwanag na ito, siya ay naguguluhan at nagkamot ng ulo. Si Tatay Haring ay may mga mata na puno ng pag-unawa at nagpatuloy, sandali. Akala ko alam mo ang lahat ng bagay. Hindi mo alam, hindi mo naiintindihan ang tungkol sa gantimpala para sa malalim na demonyo. Diba, ang alyansa ng mga maling propesyonal ay kumikilala sa mga nagawa ng bawat maling propesyonal na nakapatay ng malalim na demonyo. Pagkatapos ay lumapit siya at pinatungan ang kanyang balikat bilang pampasigla. Maghanda ka na upang tumanggap ng medalya at gantimpala na gusto mo. Pinili ang kagamitan sa antas ng platinum, mga aklat ng kasanayan sa antas ng platinum, at ilang mga bihirang materyales o bagay. Maaari mo ring tukuyin ang larangan na nais mo. Nang marinig ito, siya ay sumagot, sige, kapag naisip ko na. Ipapadala ko sa iyo, syempre. Pagkatapos, tumayo siya at kumuha ng kanyang mga bagay upang umalis. Kaya't uuwi na ako. Kailangan ko ring dalhin ang mga miyembro ng koponan upang gumawa ng mga subquest. Sumang-ayon din si Tatay Haring. Binati siya ng magandang kapalaran sa kanyang pagsusulit sa propesyon. Kumuha ng titulong pinakamataas na marka, ipagmalaki ang iyong pamilya. Siya ay nahihiyang sumagot, oo, tiyak na pagsusumikapan ko. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tatay Haring na may pagdududa. Naglagay ka ba ng taya sa sinuman? Nang makita ni Gabi ng Gabi na nahulaan ito, si Tatay Haring ay tumawa ng malakas at nagbago ng usapan, hahaha, ahem. Ito ay, natapos na ang bahagi ngayon. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring pindutin ang like, share, at mag-subscribe sa channel, upang hikayatin kami na gumawa ng bagong video. Maaari mo rin akong suportahan sa pamamagitan ng panonood ng video o pag-donate ayon sa impormasyon sa ibaba ng paglalarawan. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, hihi.